Ang Devil Emperor. Credit to the author. 77 hanggang 85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ikakasal na ang batang binibini. Sa labas ng gate ng Baker clan, sumigaw ang isang napakatabang lola habang si Abigail ay inihahatid palabas ng dalawang katulong na babae. Nagtipon ang buong Blue Expanse City upang masaksihan ang pangyayari. Sina Ricky at Milo ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti. Masaya ang lahat sa pagpapakita ng pasasalamat ng Hell Valley. May ilan pang ang naluluha, iniisip na ang anak ng kanilang pamilya ang ikakasal. Naglakad si Abigail sa harap ng mga taong nagulat. Kung dati ay namangha sila sa kapangyarihan ng Hell Valley, ngayon ay namangha na sila sa kanyang kagandahan. Nakasuot si Abigail ng karaniwang damit pangkasal ngunit kulang sa makapal na makeup na mayroon ng ibang mga ikakasal. Ngunit dahil lamang dito, ang kanyang hitsura ay pumukaw ng isang pakiramdam ng tunay na kagandahan, hindi isang peking kagandahan mula sa labis na paghahanda. Puro orchideas, na nagpapatakot sa mga tao na magpakasal. Tanging ang dilag na ito ang karapat-dapat na ikasal sa 7 bahay. Nagtipon ng karamihan upang makita ang kanyang ngiti, upang hilingin ang kanyang mga pagpapala. Ngunit ang kanilang pinakamabuting hangarin at mabubuting saloobin ay lalo lamang nagpabigat sa mabigat ng puso ni Abigail. Lahat ng nandito ay naiinggit sa kanyang pangalawang uring angkan dahil sa kasal nila sa isa sa 7 bahay, walang kamalay-malay sa impyernong naghihintay sa kanya. Inihilig ni Abigail ang kanyang ulo kay Ricky, at nagtanong sa malamig na tono, sasamahan ba ako ng ika-7 elder? Hahaha, pero syempre. Tungkulin kong protektahan ang kasal ni Miss Abby at ng disipulo ni Hell Valley, para ligtas kang maihatid sa Hell Valley. Muling humanga ang mga tao sa kanilang kabaitan. Gayunpaman, isang ngiti lamang ng paghamak ang ipinakita ni Abigail, anong pananggalang, malinaw na para sa pagsubaybay sa atin. Kahit kailan, kapag umalis na si Ricky sa Blue Expanse City, makakatakas na si Kuya Kindstone. Bago pa siya makahinga ng maluwag, nakita na ni Ricky ang kanyang sarili at sinabing may malamig na ngiti, sige, Miss Abby, tinakpan ko na ang Beastland Mountain Range, kahit ang iyong sikretong lagusan. Hindi makakatakas ang mga daga na iyon mula sa aking palad. Ikaw. Namula si Abigail habang namumutla ang kanyang mukha. Sikreto ito ng kanyang angkan at malamang na ibinunyag ito ni Ricky sa kanyang ama at mga kapatid. Naputol na ngayon ang paraan ng pagtakas ni Ethan. Ika-7 elder, gusto ko. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Pinutol siya ni Ricky ng may malamig na ngiti, ang buhay mo ay ipinagpalit para sa pamilya mo, wala nang iba pa, wala nang iba pa. Binibining Abby, susunod na ako sa iyo. Pagkatapos ay inalog niya ang kanyang manggas. Isang marangyang palenkon ang nasa harap niya kasama ang 50 eksperto sa pagpapatibay ng buon sa paligid. Kumunat ang noo ni Abigail habang itinataas ang kanyang binti para lamang ibalik ito sa dati. Gusto niyang iligtas si Ethan ngunit nasa kamay ni Ricky ang buhay ng kanyang pamilya. Wala siyang mapagkakasunduan. Biglang kumislap ang thunder ring ni Abigail at kumabog ang kanyang puso sa takot. Huwag kang lumapit. Sigaw ni Abigail sa langit na ikinagulat ng mga nakamasid. Walang sino man maliban kay Ricky ang nakaintindi sa dahilan sa likod ng kanyang reaksyon. May nakakatakot na kislap sa kanyang mga mata, matyaga niyang hinintay ang kanyang biktima. Abby, naparito ako para iligtas ka. Bilang tugon sa sigaw ni Abigail, may isa pang sigaw. Si Trent iyon na tumutusok pasulong gamit ang Star Sword kay Ricky. Napasinghap ang mga tao dahil sa kanilang layuning mag-espada habang sila ay naghihiwa-hiwalay. Ngumisi lang si Ricky, Humph, gusto mo na palang mamatay. Isang simpleng bone tempering cultivator lang ang makakahanap ng paraan para mamatay ako. Si Ricky, na walang takot sa sandatang espiritual ng ika-4 na baitang, ay gumanti gamit ang isang palad. Laban sa hanging dumadaloy mula sa palad, nang inag ang dulo ng espada ni Trent at kumalat ang kanyang layunin sa pag-aaklas. Nabigla siya ngunit hindi niya ginamit ang espada para depensa at dinagdagan pa niya ito ng lakas. Isang gininto ang liwanag ng espada ang lumipad mula sa dulo ng espada at tumagos sa makapangyarihang palad, pagkatapos ay nagpatuloy ito patungo kay Ricky. Anyong pumuputok sa kalawakan. Nanigas ang puso ni Ricky at naglaho siya sa kanyang kinaroroonan.
Tinamaan ng liwanag ng espada ang palanquin at ginawa itong mga piraso. Ang malalim na ranggong martial art ni Sword Marquis Abode, ang 9 forms ni Flowing Space. Lumitaw si Ricky sa likuran ni Trent at nagsalita ng may pangutya, galing ka sa Sword Marquis Abode. Paano magagamit ng isang batang lalaki ang pamana nito? Ikaw ba ay? Wala kang pakialam. Sumanghel si Trent at sinaksak siya pabaliktad. Sa pagkakataong ito, wala na ang kahangahangang lakas ng espada. Ngunit saan man ito tumama, ginagawa nitong tumigil ang kalawakan at si Ricky ay pinabagal. Walang laman ang lambat. Sigaw ni Trent. Hindi mo alam kung kailan dapat sumuko. Kahit na may malalim na ranggong martial art, hindi mo malalampasan ang agwat sa pagitan ng Bone Tempering Stage at Profound Heaven Stage. Sumanghal, naglaho si Ricky, para lamang lumitaw sa harap ni Trent. Nagulat si Trent ngunit wala siyang nagawa ng hampasin siya ng palad ni Ricky sa ere. Nang lumapag siya, 6 na eksperto sa bone tempering ang pumaligid sa kanya upang matiyak na hindi siya babangon. Nakakahiyang puwit. Kung hindi dahil kay Sword Marquis Abode, patay ka na sana ngayon. Panguuyam sa kanya ni Ricky. Dinuraan ni Trent ang kanyang mukha at sumagot na parang inaasar siya, hinahamon kitang patayin ako. Pero kaya mo bang panagutan ang digmaang susunod? Hahaha. Pinunasan ng kanyang mukha, ang tono ni Ricky ay naging mas malamig dahil sa hanggaring pumatay, Susmariosep na bata, sa tingin mo ba natatakot ako? Gumawa ka ng gulo sa lungsod ko, kaya walang sasabihin ang Sword Marquis Abode kahit patayin kita. Sinampal ni Ricky ang dibdib ni Trent. Sumigaw si Abigail, hindi. Ngunit determinado si Ricky na patayin siya. Tumigil ka. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw at isang gintong alo ng espada ang humampas. Hindi ito matatanggap ni Ricky. Ang ataking ito ay hindi katulad ng kay Trent, sinusuportahan ito ng kapangyarihan ng isang eksperto sa Profound Heaven. Itinigil niya ang kanyang pag-atake at tumalon pabalik ng 6 na metro. Bang! Nang mawala ang alikabok, 1 metro ang lapad na butas ang naroon sa dating posisyon ni Ricky. Hindi alam ang lalim nito. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumapit kay Trent at pinaypayan ang mga eksperto sa bone tempering. Ikawalong nakatatanda. Mukhang mahina ang matandang lalaki, malabo ang mga mata, isang malaking kaibahan sa tunay niyang pagiging eksperto. Kahit ang kanang kamay niya ay kulang ng 3 daliri, ngunit ang kamay na ito ay payat at kitang-kita ang mga asul na ugat nito. Patunay na isa siyang batikang eskrimador. Napaiyak sa tuwa si Trent habang si Ricky ay nanunuya, Solfredgian, 50 taon na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Sige, hanggang sa dumating ka para sirain ang mood ko. Dumura ang matanda habang nagngangalit ang mga ngipin. Ang kanyang maulap na mga mata ay nag-aalab sa matinding puot. Ikawalong nakatatanda, salamat sa Diyos at nandito ka. Tulungan mo akong iligtas si Abby. Hinailan ni Abigail ang manggas ni Solfredgian. Pero umiling si Solfredgian, Trent, problema ito ng Hell Valley. Hindi tayo maaaring makialam. Bata, may impyerno kang pagbayaran kung makikialam ka sa buhay ng iba. Ngumisi si Ricky, pagkatapos ay humarap kay Solfredgian, kung tutusin, nawalan ka ng 3 daliri dahil sa parehong dahilan. Nanginginig sa galit ang mga mata ni Solfredgian habang nakatitig kay Ricky, sa tingin mo ba ay mahuhulog ako sa plano mo kung hindi lang dahil bata pa ako noon? Hahaha, mas mabuti sana kung nanatili ka lang na tahimik. Tumawa si Milo, narinig ko mula sa aking Panginoon ang tungkol sa usapin ng senior, tungkol sa tinatawag na hindi kilalang elder na may bulok na kabataan. Noong panahong iyon, kung hindi lang hinangad ng senior ang isang babae mula sa isa sa mga basalyong angkan ng Hell Valley, bakit ka pipiliting pumasok sa kanyang bayan, para lang matapos na tinubos ka ng iyong maluwalhating abode lord gamit ang 3 lungsod? Sayang naman ang 3 daliri mo. Kinailangan mong iwanan ang mga iyon. Nagngangalit ang mga ngipin ni Solfredgian sa sobrang galit kaya namuo ang mga ugat niya, Ricky, huwag kang masyadong lumampas. O ano, aatake ka. Ngumisi si Ricky nang may masamang kutob, 5 dekada na ang nakalilipas, hindi mo ako matatalo. At hindi yun nagbago kahit ngayon, kahit 1 patong na lang ang pagitan natin. Mas mabuting tumakbo ka na lang at tawagin ang iyong ika-7 elder.
Patuloy niyang kinutya si Solfred Gian, hangang-hanga ako sa kasikatan ng 13 Sword Elders ng Sword Marquis abode na yumanig sa imperyo. Pero ikaw lang ang nakakapanakit sa paningin sa kanila, wala kang kwenta. Ikaw. Naikuyom ni Solfred Gian ang kanyang mga kamao at sumigaw, Trent, aalis na tayo. Pero ikaw walong nakatatanda, kailangan mo man lang lumaban para sa karangalan ng Sword Marquis abode kahit hindi natin may iligtas si Abby. Aalis ng ganito. Tumahimik ka. Hindi mo ba mahahalatang sinususulan niya tayo? Dito sa sakupan ng Hell Valley. Ang manalo o matalo dito ay maglalagay sa disbentaha kay Sword Marquis abode. Tinitigan niya ulit si Ricky at sinabi kay Trent, Trent, tandaan mo ang titulo ni Ricky at kung gaano siya katuso. Sa susunod na magkita kayo, siguraduhin mong haharapin mo siya ng may sapat na paghahanda. Tumingin si Trent kay Abigail sa di kalayuan, at sinabi sa determinadong tono, alam ko yan. Pero kung hindi ko siya ililigtas ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay. Hahaha, ganyan talaga ang kabataan, walang alam sa mga panganib ng mundo. Dahil naaaliw ang batang Panginoon ni Sword Marquis abode sa ideya ng isang bayaning nagligtas sa isang dalaga, bibigyan kita ng pagkakataon. Iligtas hindi lamang siya kundi pati na rin ang kanyang angkan, at hayaan siyang makaramdam ng lubos na pasasalamat sa iyo. Pumalakpak si Ricky at 4 na eksperto sa bone tempering ang humila ng 4 na malalaking krus, kung saan nakapako ang buong Baker clan, mula matanda hanggang bata. Lolo, tatay, mga kapatid. Umiyak si Abigail at tinitigan si Ricky, ikapitong nakatatanda, anong ginagawa mo? Ginagampanan ko ang papel ko bilang kontrabida. Ngumiti si Ricky kay Trent, paano kaya gaganap ang batang Panginoon bilang bayani kung hindi? Pagkatapos ay inikot niya ang kanyang mukha at sumigaw, atake. Ang mga eksperto sa pagpapatigas ng bone ay kumuha ng mga kawit at itinutok ang mga ito sa mga miyembro ng Baker clan. Bumagsak ang dugo na parang ulan at umalangaw-ngaw sa hangin ang kanilang mga alulong. Natagpuan pa nila ang lakas para sumigaw nang lumabas ang mga kawit sa kanilang mga katawan. Kahit si Damian, na isang eksperto sa Deep Heaven, ay hindi nakahinga ng maluwag mula sa pagdurusa. Si Abigail ay umiiyak ng husto at sumigaw, Ricky, tumigil ka o magpapakamatay ako. Kung gayon ay papatayin ko silang lahat. Gumanti ng ungol si Ricky. Napako si Abigail sa kinatatayuan, walang magawa para maibsan ang sakit ng iyak ng kanyang pamilya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya, pati na rin ang kanyang isipan. Habang tumatawa sa tabi ng kanyang tainga, natuwa si Milo sa kanyang sakit, girlie, bumaba ka sa iyong mataas na posisyon. Wala ka sa posisyon para humingi ng kahit ano sa aking Panginoon. Siya si Insidious Demon, ang nangungunang pantas ng Hell Valley. Napakaraming tao mula sa 7 bahay ang nahulog sa mga pukana ng aking Panginoon, at sa tingin mo ay matatalo mo siya sa ganoong bagay. Hahaha, gusto ko ring malaman mo ito. Dahil sa galit mo sa kanya kaya niya pinili ang ganitong aksyon. Maaaring may kakayahan kang makipagtawaran pero sayang, masyado kang inosente. At huwag mong kalimutan na mayroon din siyang kakayahan na makipagtawaran, na malapit lang. Inangat ni Abigail ang kanyang ulo ngunit ang tanging ipinahihiwatig lamang nila ay kawalan at luha. Kalungkutan at paghihirap. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas ang kanyang angkan, ngunit malayo pa sa kanyang tagumpay laban sa tusong Zoro na ito. Sa halip, ito ang nagdulot ng kanyang galit at ngayon ay ibinubuhos na niya ang lahat sa kanyang angkan. Kasalanan ko lahat. Sinisi niya ang sarili niya sa lahat. Sino ang magliligtas sa akin ngayon? Bulong ni Abigail habang umiiyak na nakatingin sa langit, sino ang magliligtas sa atin? Hay nako, tanga. Pang-uuyam ni Milo sa kanya pero nagkibit-balikat siya, tanga man o hindi, may silbi pa rin ang kaldero. Nakita ni Trent si Abigail na nawawala sa sarili at ang kanyang puso ay nasasaktan. Pinigilan siya ni Solfred Gian sa pagtakbo sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang ulo at isang kamay sa kanyang balikat. Mas mabuti kung mas malayo tayo sa iyo, Ricky. Pero ikaw walong nakatatanda. Natigilan si Trent sa pagsasalita ng mas lalong pinisil ni Solfred Gian ang balikat niya, natatakot na baka magdesisyon ng padalos-dalos ang bata. Flop. Napaluhod si Trent, nadurog ang kanyang espiritu, ang kanyang pagmamalaki bilang isang henyo ay nauwi lamang sa mga luha ng kahihiyan. Ang babaeng gusto niya ay nagdurusa sa harap niya at wala siyang magawa. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Ethan.
Kung aalis ka, manunood ka lang, walang magagawa. Naganap ang lahat gaya ng sinabi ni Ethan. Naniniwala si Trent na wala siyang hindi magagawa, ngunit ngayon ay napagtanto niya kung gaano siya kaliit at kaina. Mukhang ako ang duwag noon pa. Bulong niya ng mahina. Ethan, bastos ka, nasaan ka ba? Paulit-ulit na iyak ni Trent habang sinuntok ang lupa hanggang sa namamaga ang kanyang kamao. Naunawaan ni Solfred Gian ang sakit na nararamdaman ng bata ngunit hindi niya ito matulungan. Biglang nagliwanag ang mga singsing ni na Abigail at Trent. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas ito, katulad noong panahong magkalapit ang tatlong Thunder Ring. Nandito na siya. Tumingin si Trent sa paligid ng may pag-asa. Nanginig si Abigail at nagsimulang lumino ang kanyang mga mata. Bumulong siya habang nakatingin sa Thunder Ring kay Kuya Kindstone. Ugong. Biglang kumidlat sa maaraw na kalangitan. Tumama ito sa mga nakapakong miyembro ng Baker clan at pinasabog ang mga eksperto sa bone tempering na naroon sa lahat ng direksyon. Pumailan lang ang alikabok habang kumikislap pa rin ang kidlat sa loob at sinusubukan na ngayon ng lahat na makaintindi sa pamamagitan nito. Nang hamupa ang ambon, bumungad kay Ethan ang kanyang nakakalokong ngiti. Ricky, natalo ako sa nakaraang round. Pero magsisimula na ang ikalawang round. 78. Sino siya? Tanong ni Solfred Gian nang makita niya si Ethan sa gitna ng alikabok habang gulat na gulat sa takot na nararamdaman ng binata. Sapat na ang kanyang karanasan para mapansin na kakapasok lang ni Ethan sa bone tempering stage, ngunit ang aura at kapangyarihang inilabas ng bata ay nagbabanta sa buhay ng isang eksperto sa Profound Heaven. Ang kontradiksyong ito ang nagparamdam sa lahat ng kakaiba. Ganoon din ang naramdaman ni Trent. Ang mukha ni Ethan, na nagniningning ng ginintuan, ay nagdagdag ng dagdag na pakiramdam ng presyon. Hindi ito katulad ng sa isang eksperto sa Profound Heaven ngunit parang may tumatagos na hilaw na kapangyarihan kay Ethan at nagbabantang sirain ang huling labi ng kanyang buhay. Pakiramdam ng lahat ay nakatayo sila sa harap ng isang mabangis na halimaw na handang sumunggab sa kanila. Isa siyang kaibigang hindi mapagkakatiwalaan, ngunit maaasahan din. Ngumiti si Trent nang may pag-aalinlangan habang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Naunawaan niya ang posibilidad na may iligtas ng bagong Ethan na ito si Abigail. Si Solfred Gian ay tumingin kay Trent nang may pagtataka. Ito ang unang beses na nakita niya ang arrogant at henyong batang ito na nagpakita ng ganitong kumpiyansa at pagdepende sa isang tao. Lumingon si Solfred Gian para pagmasdan si Ethan, para masaksihan kung bakit siya naging espesyal. Hahaha, hindi ka lang nakaligtas, nakalusot ka pa. Naramdaman ni Ricky ang ganap na pagbabago ng aura ni Ethan ngunit binaliwala niya ito. Sa kanyang pananaw, ito ay isa lamang kumpiyansa mula sa pagpasok sa isang bagong mundo. Matututuhan niya mismo sa sarili niyang balat kung gaano kaina ang isang bone tempering cultivator sa harap ng isang eksperto sa Profound Heaven, at ang kanyang kumpiyansa ay hihilahin na parang lobo. May isang bagay na kakaiba sa kanya. Huling nagkita sila ni Ethan ilang buwan na ang nakalilipas noong ang bata ay nasa ika-6 na layer ng chi condensation, at nasa huling hininga na. Ngunit wala pang kalahating taon ang lumipas, hindi siya nasaktan at nakarating pa sa bone tempering stage. Ang bilis niya ay nagpang-inig kahit sa gulugod ni Ricky. Paano nangyari ito? Naisip mo Ricky, kakatwa ang puwit na ito, at dapat talagang patayin ng tuluyan. Sumanghel si Ricky, Milo, puntahan mo siya at patayin para sa akin. Tumaas ang kilay ni Ethan bilang pagkutsa, ikaw pala. Ayos lang yan, noong nakaraan ay tumakas ka at iniwan mo akong may pagsisisi, pero mas magiging maingat ako sa pagsisigurong matatapos na ang ating reklamo sa pagkakataong ito. Ano, magkakilala kayong dalawa? Napabalikwa si Ricky kay Milo para lamang makita ang kanyang mapagmataas na disipulo na nanginginig sa kanyang mga bota. Maging ang kanyang mukha ay namumula, hindi makapaniwalang namumutla. Walang silbi. Kahit na nakatalikod ako sa iyo, takot ka pa rin ba? Sigaw ni Ricky sa kaduwagan ng kanyang disipulo. Ayos lang sana kung walang ibang tao sa paligid, pero nakakahiya talaga kapag nandito ang dalawang taga-Sword Marquis Abode. Isang sampunging punk na may atay na lili ang nagtapon ng lahat ng pangalan ng Hell Valley sa lupa. Hindi pinalalampas ni Solfred Gian ang pagkakataong pagtawanan ang kanilang kalokohan, hahaha, isang napakatalinong disipulo na kapantay ng isang kilalang master.
Ngayon ko nakita ang matatag na kalooban ng disipulo ng Hell Valley. Nagiging berde na si Ricky at sinipa si Milo na natamba sa lupa, nakakahiya naman. Nakalusot lang siya, samantalang ikaw ay nasa ikalawang patong ng bone tempering stage. Napatayo si Milo at sandaling sumulyap kay Ethan. Ngunit ang masamang ngiti ni Ethan ay tila nagbabadya ng kamatayan kaya't inihagis niya ang sarili sa paanan ni Ricky sabay iyak, "Guro, siya ang Katie wala nang angka ng Larson, si Ethan. Namatay sina Elder Gian at Elder Yun dahil sa kanya." Natigilan sandali si Ricky at saka tumingin ng matagal kay Ethan. Tila sa wakas ay naintindihan na niya. Hindi lang limitado sa pag-set up ng mga array para sa ikalimang baitang ang kapangyarihan ni Ethan. Mayroon din siyang tusong pag-iisip na halos isakripisyo niya ang buhay niya. Hindi nakakapagtaka na namatay ang dalawang matanda sa kamay niya. Sa Hell Valley, ang mga matatanda ay itinuturing na mga figure ng paggalang at sinasamba ng mga disipulo, walang kapantay sa mundo. Ngunit nasaksihan ni Milo ang pagkamatay ng dalawa at ngayon ay kinagat ng takot ang kanyang puso na parang demonyo. Hindi siya kailanman magkakaroon ng lakas ng loob na harapin si Ethan sa buhay na ito kahit pa man may kalamangan ito sa kanya. Dahil nasa ikalawang patong na si Milo ng bone tempering stage, hindi na siya dapat mahihirapan pang harapin ang bagong husay na si Ethan. Pero balido pa rin ba ang ideyang ito? Tingnan mo nga naman ang panginginig niya. Bumantong hininga si Ricky at tinapik ang balikat ni Milo. Para maalis ang demonyong may puso ng kanyang disipulo, kinailangang patayin mismo ng kanyang disipulo si Ethan. Malamig niyang sinabi, "Sino mang handang hulihin siya ay makakatanggap ng aking gantimpala." "Matanda, gagawin ko na." Isang malaking lalaki ang nagkayam ng kanyang mga kamay. Nasa ika-6 na patong siya ng bone tempering stage. Madaling makitungo sa isang maagang bone tempering cultivator. Nalungkot ang ibang mga gwardya na pinalampas nila ang pagkakataong iyon. Si Ethan ay isang madaling kontribusyon na lumipad na lang palayo. Tumango si Ricky at iniharap ang ulo ni Milo kay Ethan, "Milo, mag-ingat ka. Ang pinakapangit na ito ay magaling lamang sa mga array. Ngayon na wala na siyang pagkakataong maglagay nito, tapos na siya. Malapit na siyang dalhin ng gwardya at maaari mo siyang patayin para maalis ang demonyong may puso mo." Tumango si Milo at tumingin sa unahan. Kumunat ang noo ni Solfred Gian, talagang nababagay kay Ricky sa titulo niya. Agad niyang nalaman ang estado ng kanyang disipulo at kung paano niya ito matutulungan na malampasan ito. "Trent, nasa panganib ang kaibigan mo." Tumingin si Trent sa laging kalmadong si Ethan at ngumiti, hindi kailanman nag-alangan ang baliw na iyon. Magiging maayos din siya. Ang ganitong tugon ay pumukaw sa kuryosidad ni Solfred Gian. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay 5 patong, kaya ang resulta ay dapat na malinaw na parang araw. Humagalpak ng malakas na tawa ang malaking lalaki patungo kay Ethan, "Hihihi, isa kang Reg Along galing sa langit para sa akin. Hindi na ako makapaghintay na matanggap ang aking gantimpala mula sa ika-7 elder kapag naibigay na kita sa akin." Namamatay ang mga tao sa kasakiman, habang namamatay naman ang mga ibon sa gutom. "Depende sa iyo kung matatalo mo ako," natatawang sabi ni Ethan. "Hahaha, ang laki ng kutob mo sa isang malapit ng mamatay. Isang kamao lang ay sapat na para mapaamo ka." Ang suntok ng malaking lalaki ay kasing bilis ng hangin at kasing lakas ng bundok. Pero mukhang walang oras si Ethan para mag-react. Nanginginig ang malakas na putok sa tenga ng lahat. Nawala ang ngiti ni Trent, napalitan na ngayon ng gulat na hindi man lang naiwasan ni Ethan. Nakaya niya akong kalabanan ng pantay noong isa pa siyang chi condensation cultivator, kaya bakit hindi siya gumalaw? Bumagsak ang mukha ni Abigail, "Kuya Kindstone." Nang makitang sinuntok ng harapan si Ethan, nagsimulang mapangot siyang sumimangot ang mga gwardya ng Hell Valley. "Hihihi. Alam kong tapos na siya, pero hindi ko inakalang matatapos ito ng ganito kabilis. Talaga bang pinatay niya ang dalawa sa ating mga nakatatanda? Kung pinatay niya nga, ako ang una sa ilalim ng langit, hahaha. Mga sumpa, nakuha ng hanggal na iyon ang lahat ng gantimpala. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang magiging regalo ng Panginoon ng Lambak." Habang nagsimulang magdaldalan ang mga tao, agad na nawala ang nakakatakot na atmosfera ni Ethan sa kanilang mga puso. Kumunat ang noo ni Only Ricky, habang tumitingin sa kaliwa't kanan. "Ah!
Isang panaghoy ang umalangaw-ngaw sa ingay ng karamihan, at nakita ang malaking lalaki na nakahawak sa kanyang kamay habang siya ay natutumba pa atras. Ang kamay niya ngayon ay baluktot at gulo-gulo na. Nang bumaling si Ethan, tila walang nagbago sa kanya, pareho pa rin ang ngiti at kilos. Imposible ito. Sumigaw si Solfred Gian, binali ng isang first layer bone tempering cultivator ang kamay ng ika-6 na layer gamit ang kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Trent. Alam niyang laging may planong inisip si Ethan, pero kahit siya ay natagpuan ang bagong lakas ng kabataang ito na halos magulo. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang magiging problema kahit laban sa mga eksperto ng Profound Heaven. Nawala na ngayon ang pangungutya ng mga tao at sa halip ay napako na sila sa kinatatayuan dahil sa takot at pagkabigla. Hindi sila pinansin ni Ethan habang naglalakad siya sa harap ng malaking lalaki. Umungol ang malaking lalaki habang hawak ang dumudugo niyang kamay. Bago pa siya makapag-react, sinuntok na ng kamao ni Ethan ang dibdib niya. Parang napakadali lang ng lahat, parang sinuntok niya ang papel. Pagkatapos ay ikinawit ni Ethan ang kanyang kamay at ang malaking lalaki ay tumilapon sa lupa matapos ang isang malawak na bakas sa kalangitan. Pinanood ng mga tao ng may matinding takot ang namumugtong mga mata ng lalaki, ang kanyang walang ekspresyon. Saan nanggaling ang batang ito? Ang kapangyarihan niya ay malaswa. 79. Oo, malaswa. Ito lang ang tamang paglalarawan na maiisip ni Newman. Ang kapangyarihan ni Ethan ay higit pa sa karaniwang pangunawa at tanging ang salitang ito lamang ang makakasaklaw sa taas na naabot niya. Karaniwang kaalaman na ang bone tempering stage ang pinakamagandang panahon sa buhay ng isang cultivator para patatagin ang katawan. Kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay kayang sirain ang mga organo ng isang bone tempering cultivator. Malayong malayo ito sa ginawa ni Ethan, ang pag-aaral ng isa. Bukod pa riyan, nakalusot si Ethan, na naging dahilan upang maging hindi pa ito naganap sa kasaysayan. Halimaw. Nagsimula ito bilang isang bulong, ngunit ang salitang ito ay pumukaw sa pandinig ng lahat at lahat sila ay sumang-ayon sa sapat na pagtatasang ito. Malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha ang takot. Hindi na naiinggit ang mga gwardya ng bone tempering ng Hell Valley sa maswerteng lalaki, sa halip, nakaramdam sila ng simpatiya para dito. Napakasama ng swerte. Hindi lang siya nakakuha ng merito, kundi isinayang pa niya ang buhay niya. Swoosh! Biglang nagulat si Ethan nang may pares ng puti at itim na kadena na pumulupot sa kanya. Ngumisi si Ricky, hawak ang kabilang dulo ng mga kadena. Nako, kahit pa may kakaibang talento ang batang yan, matatalo pa rin siya agad kapag nahuli na siya ng demonyong kayamanan ng ika-4 na baitang. Bumantong hininga si Solfred Gian. Hangang-hanga siya sa kakayahan ni Ethan, sa magandang kinabukasan nito, pero sayang at mamamatay siya sa kamay ni Insidious Demon. Nanigas ang puso ni Trent. Hindi niya inaasahan na ang isang eksperto sa Profound Heaven na tulad ni Ricky ay gagamit ng palihim na pag-atake sa isang bagong na-promote na bone tempering cultivator. Kahit na ang taong tinutukoy ay isang kakaibang nilalang, ito ay kasuklam-suklam pa rin. Noong una ay masaya si Abigail ngunit kalaunan ay napalitan ng pag-aalala. Tiningnan ni Ethan ang pamilyar na kayamanan ng demonyo at sinabing, gamitin mo na ang mga palihim na galaw mo simula pa lang, laban na rin sa isang junior. Ika-7 elder, parang wala kang pakialam sa pangalan ng Hell Valley. Tumawa ng matamlay si Ricky, napansin mo ang intensyon ko sa isang tingin lang. Halos walang makakapantay sa kalibre mo sa Imperyong Titans. Isa kang natatanging diablo na kahit ako ay hindi nangangahas na pabayaan. Hahaha, talagang hinahangaan ko ang pagiging maingat ng ika-7 elder. Sa anumang kaso, ang junior na ito ay dumating nang walang anumang plano o pakana, para lamang patayin ka mismo. Ngunit napakaingat mo naman kahit papaano. Nagdilim ang mood ni Ricky. Sa pagkakaintindi niya sa mga sinasabi ni Ethan, alam niyang pinagtatawanan siya nito dahil sa kanyang madilaw na tiyan. Kahit siya ay may limitasyon, lalo na kapag pinapahiya sa harap ng napakaraming tao ng isang bone tempering junior. Ron, ulitin mo yan at sisiguraduhin kung wala nang matitira sa'yo kahit isang bangkay. Mali ba ako?
Umiling si Ethan at tumawa, sa karakter mo, mas mabuti kung mas mabilis mong mapapatay ang kalaban mo. Pero ang unang ginawa mo pagdating ko ay ang pagpapadala sa disipulo mo para subukan ang tubig, pero nanginginig siya sa takot at hindi na pinansin ang utos mo. At wala nang bang magawa, pinapunto mo ang bugok na iyon sa kamatayan para lang mapagaling ang demonyong nasa puso ng disipulo mo. Hindi na kailangang banggitin pa ang pagkapanalo, pero kung sakali mang mabaigo siya, hindi naman ganoon kalaking pagkatalo dahil iyon ang tamang tiyempo para bulagan ako kapag tinapos ko siya. At ito ang resulta. Naliwanagan ang lahat kay Ethan at maging si Solfred Gian ay labis na nagulat kaya't lalong lumala ang kanyang takot para kay Ricky. Hindi siya ang katapat ni Ricky at kung siya ang pumalit kay Ethan, magtatagumpay sana si Ricky sa kanyang tusong plano. Ricky York, napakawalang awa at napakatuso. Pero hindi rin naman mas magaling ang Ethan na yan, na agad na natutuklasan ang kanyang tukana. Ang pagpapakita ng matinding pag-iingat ng Insidious Demon laban sa isang Bone Tempering Cultivator ay hindi lamang ikinagulat niya kundi pati na rin ang lahat ng naruroon. Sa kabilang banda, si Ethan ay hindi man lang nakahihigit kay Ricky sa katusuhan. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagbigay daan kay Solfred Gian na mas pahalagahan si Ethan. Hi, hindi ka ba nasabit sa sapot ko kahit na nakita mo na ang butas nito? Natatawang sabi ni Ricky na may balak pumatay, galaw-galawin ko lang ang braso ko at magiging masilya ka. Tumaas ang kilay ni Ethan at tumawa, paano naging ganoon katanga ang isang matandang tulad mo? Akala mo ba ganoon lang kadali akong hulihin dahil naintindihan kita? Kumikinang ang mga mata ni Ethan at kumulog. Bang! Hindi man lang nakapag-react si Ricky bago itinapon ang mga kadena. Si Ethan ngayon ay may pares ng 10 metrong haba na pakpak na may mga guhit ng kumikislap na kidlat. Mga pakpak Thunder Skylark. Sigaw ni Trent. Kinuha ni Ethan ang katawan ng Thunder Skylark para sa kanyang sarili. Ngunit hindi inaasahan ni Trent na pipinuhin niya ang mga pakpak nito upang maging isang malademonyong kayamanan. Dahil ang Thunder Skylark ay isang ika-6 na antas na espiritual na halimaw, kung ay dadagdag ang Diamond Sun sa equation, ang pinong demonyong kayamanan ay magiging ika-6 na baitang din. Tuwang-tuwa si Trent. Hindi nakakapagtaka na biglang pumasok ang punk na ito rito, napakagaling ng gamit niya. Malaki ang maitutulong nito para manalo siya laban kay Ricky. Lumilipad na kayamanan ng demonyo sa ika-6 na baitang. Seryoso ang tono ni Ricky, gamit ito, mapapantayan mo ang bilis ng isang eksperto sa Profound Heaven, ngunit habang nagsasalita siya, ikinawin niya ang mga cade ng yin-yang. Ang mga kadena ay isa-isang gumalaw mula sa magkabilang direksyon upang selyuhan ang pagtakas ni Ethan. Ang kalamangan ng isang eksperto sa Profound Heaven laban sa Bone Tempering Cultivator ay hindi lamang limitado sa bilis. Alam na alam ko yan. Walang pakialam si Ethan sa mga kadena, ang isang eksperto sa Profound Heaven ay umaasa sa kanyang mabibilis na galaw sa malapitan, hindi isang bagay na kayang talunin ng isang lumilipad na kayamanang demonyo. Bagamat pero pagkatapos, muntik nang tamaan ni Ethan ang mga kadena, ang isa ay nakatutok sa ulo niya at ang isa naman ay sa dibdib niya. Swoosh! Ang pares ng mga pakpak ay gumalaw na parang magkakahiwalay na mga braso at iwinaksi ang mga kadena. Bigla sina Ricky at Solfred Gian, hindi ito posible. May isang sinaunang kwento na nagbabanggit tungkol sa mga lumilipad na kayamanan ng demonyo na kayang magbago ng hugis ayon sa kagustuhan ng gumagamit at maglunsad ng mga pag-atake. Ngunit ang isang kayamanan ng demonyo ay walang buhay, kaya paano nito nagagawa iyon? Pinanood ng mga tao roon si Ethan na parang nakatingin sa isang halimaw. Mahina siyang ngumiti habang nagsasalita, pero kailan ko sinabing kayamanan ito ng demonyo? Habang ang mga kayamanang demonyo ay pinino bilang mga kagamitan, pinino naman ni Ethan ang mga pakpak para sa kanyang katawan. Sa madaling salita, bahagi sila ng kanyang katawan. Maaari niya silang palabasin kung kailan niya gusto at pagalawin ayon sa gusto niya. Hindi na siya karaniwang tao, kundi isang sandata ng tao. Kung ang mga pakpak ay isang kayamanan ng demonyo ng ika-6 na baitang, ang kanyang katawan ay naging isang kayamanan ng demonyo ng ika-5 baitang na pino sa pamamagitan ng pamamaraan ng Diamond Sun Tempering.
Hindi ito kayang intindihin ni na Ricky at ng iba pa, kahit na ang mga naninirahan sa Sacred Domain ay hindi kayang intindihin. Ang tanging nakakaintindi nito ay ang mga sinaunang talento na may hawak ng Nine Serenities Secret Records at may kamalayan sa lihim na pamamaraan upang pinuhin ang mga materyales sa kanilang katawang tao. Kalokohan. Kahit ang kalmadong si Ricky ay kinailangang magmura ng may nagngangalit na mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay ay handang manakit. Ang dalawang kadena ay lumipad kung saan-saan at di nagtagal ay naging 2, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 8. Maraming kadena ang papalapit mula sa bawat anggulo na parang ulan ng kamatayan, lahat ay patungkol kay Ethan. Gusto niyang durugin si Ethan hanggang sa maging pulpol. Ngunit walang takot na ngumiti si Ethan habang nanindigan. Kumislap ang kanyang mga mata at gumalaw ang mga pakpak na parang kidlat. Tanging mga tunog ng pagbagsak ng kidlat at pagkikiskis ng metal ang naririnig, habang wala ni bakas ng mga kadena o mga pakpak ang nakita. Ngunit ang kumikislap na kidlat ay sapat na patunay para malaman ng lahat ang mapait na laban na kinasangkutan ng dalawa. Ito ang bilis ng isang eksperto sa Profound Heaven. Nagdulot ito ng pagkagulat sa mga manunood at ipinaalam sa kanila kung gaano sila kaina laban sa isang eksperto sa Profound Heaven. Ngunit si Ethan ang higit na nagpagalit sa kanila. Ang isang Bone Tempering Cultivator ay mayroong ganoong kapangyarihan. Manhid na pinagmasdan ni Trent ng may hindi makapaniwalang mga mata kung gaano kalalim ang pagitan nila. Lalo na't ibang-iba si Ethan kahapon sa ngayon. Ikawalong nakatatanda, ano ang nakikita mo? Nakita ni Trent si Solfred Gian na nakatayo roon ng tulala ng hindi kumukurap. Hindi pa niya nakita ang kanyang nakatatanda na ganito kagulat sa buong buhay niya. Malakas ang pag-atake ni Ricky pero hinaharangan lahat sila ni Ethan. Hindi pa malinaw ang resulta, pero mukhang mas malakas si Ricky. Sabi ni Solfred Gian, pero hindi niya inaalis ang tingin sa laban, takot na may makaligtaan. Nalungkot si Trent. Mas lalong lumaki ang agwat nila ni Ethan. Dati, nanalo si Ethan gamit ang mga array habang ngayon ay umaasa na lamang siya sa kanyang sarili. Sa loob lamang ng isang araw, ang kanilang mga posisyon ay lubhang nagbago kaya't si Trent ay naiwan sa alikabok. 80. Swoosh! Biglang tumigil ang mga tunog ng metal at kidlat. Nakatuon ang ekspresyon ni Ethan habang itinigil niya ang kanyang mga pakpak habang wala si Ricky. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan at kumirat ang puso ni Ethan, kusang ibinaba niya ang kanyang mga pakpak. Ding! Hinarang din ng kanyang mga pakpak ang palihim na atake ng mga kadena mula sa likuran ngunit isang malamig na karayom ang mabilis na tumatago sa kanyang likuran. Si Ricky yun kasama ang kanyang kayamanang demonyo para sa ikatlong baitang, ang Twisted Needle. Hihihi? Puwet, anong gagawin mo ngayon? Natatawang sabi ni Ricky. Ang mga pakpak ni Ethan ay abala sa mga yin-yang chain. Ang pag-atake ng kayamanang demonyo ng ikatlong baitang ay dumating sa tamang tiyempo, sa mismong oras na naselyuhan ang paggalaw ni Ethan. Kahit si Ricky ay hindi makakatakas dito kung siya ang nasa kalagayan ni Ethan. Pero bulong lang ni Ethan, nakakagulat na hakbang ng Phantom. Swoosh! Naglaho siya sa kanyang kinaroroonan at ang mga kadena kasama ang Twisted Needle ay nawala sa kanilang target, na nagpawala ng balanse kay Ricky. Pagkatapos ay dumating si Ethan mula sa likuran gamit ang kanyang mga pakpak bilang palakol na nakatutok sa leeg ni Ricky. Ding! Kasabay ng isang malinaw na tunog, muling nagbanggaan ang mga pakpak at ang mga kadena ng yin-yang. Ngunit sa pagkakataong ito, nabaligtad ang kanilang mga papel. Biglang bumaliktad ang sitwasyon, at nagagamit na ngayon ni Ethan ang kanyang kalamangan. Maging si Solfred Gian ay naapektuhan ng biglaang pagbabagong ito. Ang nangungunang pantas ng Hell Valley, si Ricky, ay dinala sa isang sulok ng isang binata. Ikapitong Elder, ano ang pakiramdam na nasa panig ng isang palihim na pag-atake? Itinulak ni Ethan ang mga pakpak sa yin-yang chains hanggang sa sumandal si Ricky paatras, kung mayroon din akong kayamanang demonyo ng ikatlong baitang, patay ka na sana ngayon. Ngunit sa kabila ng iyong mga pagsisikap at gininto ang pagkakataon, buhay pa rin ako at malakas, wika nga. Namula ang mukha ni Ricky at hingal na hingal para maibsan ang galit na nararamdaman niya. Ang mga sinabi ni Ethan ay isang insulto sa kanyang titulo.
Hindi naging makapangyarihan si Ricky dahil sa kanyang cultivation, kundi dahil sa kanyang titulo bilang Insidious Demon, ang numero 1 pantas ng Hell Valley. Pero pinagtatawanan ni Ethan ang kanyang kayabangan. Para bang sinasabi niya na, kung ako sa iyo, matagal ko nang napatay ang kalaban ko gamit ang isang palihim na pag-atake at hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Ito na ang pinakamatinding kahihiyan na naranasan ni Ricky. Maaaring kutsain ng isa ang kanyang pagkatao, ang kanyang tusong kalikasan, ngunit ituturing niya ang lahat ng ito bilang mga badge of honor. Ngunit hindi niya kailanman hahayaang may makainsulto sa kanyang katalinuhan. Doon niya itinakda ang hangganan. Sino mang kutsain siya dahil sa pagiging hanggal, sisiguraduhin niyang bibigyan sila ng mas malalang kapalaran kaysa sa kamatayan. Ngunit patuloy siyang binubog ni Ethan sa bawat kanto at kinukutsa, at wala siyang magawa para pigilan ito. Nagdulot ito ng hindi kailanman naramdamang sama ng loob. Huwag kang masyadong mayabang, bastos. Umabot sa sukdulan ang galit ni Ricky. Sumabog ang kanyang Yuan Chi, at inihagis ang mga pakpak ni Ethan. Pagkatapos, inikat niya ang kanyang mga kadena kay Ethan na nag-iwan ng mga imaheng parang nasa likuran. Nasa pinakamataas na bilis si Ricky at sa dagdag na epekto ng mga yin-yang chain, naabot niya ang isang bagong taas. Nanatiling kalmado si Ethan habang tumatawa. Kumaway ang kanyang katawan sa tulong ng mystifying phantom step at ng kanyang mga pakpak, mas mabilis pa kaysa kay Ricky. Muling nasaksihan ng mga tao ang mga sumunod na imahe at mga tunog ng metal na sumasalubong sa mga kidlat, ngunit wala ni isang malinaw na imahe ng alinman sa mapait na labanan ng dalawa. Kumislap sila sa buong plaza, isang sandali sa silangan, ang susunod sa kanluran. Kumislap sa lahat ng posibleng direksyon at maging sa paligid ng mga gwardya ng bone tempering. Ngunit dahil naririnig lamang sila ng mga tao at hindi nakikita, nakatayo sila roon sa takot. Isang pagkakamali, isang maling galaw mula sa kanilang bahagi at mga piraso na lamang ang matitira sa kanila. Ikawalong elder, ano ang hitsura nito? Nang sina Ricky at Ethan ay nasa katahimikan dahil sa mga kayaman ng demonyo, naunawaan ni Trent ang ilan sa sitwasyon. Ngunit nang ang bagay ay umabot sa ganitong kalagayan, hindi niya sila makita at kinailangan niyang sumunod sa pagtatasa ni Solfred Gian. Gayunpaman, sinenyasan ni Solfred Gian si Trent na tumahimik habang itinoon niya ang kanyang buong atensyon sa laban. Pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, muling lumitaw ang dalawang figure. Casual na pinag-cross ni Ethan ang kanyang mga kamay, nakatayo sa parehong lugar, habang si Ricky ay hingal na hingal. Ang kawalang pakialam ni Ethan ay nagdulot ng gulat hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Solfred Gian. Sinong nanalo? Alam ni Trent pero hindi pa rin niya mapigil ang magtanong. Seryoso si Solfred Gian, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na dagindong at ilang mga gwardya ng bone tempering ang tinamaan ng kidlat. Nabasag ang kanilang mga ulo at natunaw ang kanilang mga organo. Tumakas ang ibang mga gwardya ng 50 metro dahil sa pagkabalisa habang sina Ricky at Ethan ay nakatayo ng magkaharap dahil matagal na nilang alam ito. Anong nangyayari? Takot na ibinaling ni Trent ang tingin sa mga bangkay. Hindi inalis ni Solfred Gian ang tingin kay Ethan habang nagsalita siya sa seryosong tono, Trent, nakakatakot ang kaibigan mo. Ngayon lang ako nakakita ng katulad niya. Hindi pa siya nagdusa ng ganito kat hindi sa Ricky na iyon. Hindi maintindihan ni Trent, ngunit nagpatuloy si Solfred Gian, sa kanilang mga pag-aaway, ibinibigay ni Ricky ang lahat ng kanyang makakaya. Paulit-ulit silang nag-aaway at pinaniwala nila akong nakikipaglaban din si Ethan gamit ang lahat. Pagkatapos, biglang bumilis ang kanyang takbo. Pero ano? Tila naiinip na si Trent. Nagpakita si Solfred Gian ng isang hindi mahahalatang ngiti, pero sa halip na tapusin ang labanang ito, kinalad niya si Ricky, pinatay ang mga gwardya sa ilalim mismo ng mga mata ni Ricky. Nagulat si Trent, bakit niya ginawa ito? Bakit hindi niya pinatay ang matandang lalaki kung may pagkakataon pa siya? Hahaha, dito talaga nakakatakot ang batang to. Nang inig ang mga mata ni Solfred Gian at naging seryoso siya, ginawa niya iyon para kutsain ang matandang hanggal na iyon. Isang matanda ang inakay ng isang batang may singhot na ilong na pumatay ng ilang tauhan niya ngunit wala siyang magawa para pigilan ito.
Ricky York, na kilala bilang Insidious Demon, ay pinaglaruan ng isang batang nagpapatigas ng buto na parang paws ang naglalaro sa daga. May natitira pa bang kay-abangan sa kanya pagkatapos nito? Pareho sina Ethan at Ricky. Ang pagkakasala sa isang taong tulad niya ay mag-aanyaya ng isang mundo ng pagdurusa. Dahil ang kanilang paghihiganti ay hindi limitado sa pagpatay sa iyo, kundi sa pagnanakaw sa iyo ng lahat ng iyong pinahahalagahan, kasama na ang pagmamalaki. Ang kamatayan ay darating lamang pagkatapos na wala ng masamsam. Biglang tumawa si Solfred Gian, pakiramdam niya ay naalis na ang lahat ng kanyang mga hinaing, tanging ang kasamaan lamang ang makakalaban sa kasamaan. Matagal nang kasuklam-suklam ang iyong mga ginagawa, Ricky, at ngayon ay nakilala niya ang kanyang katapat sa isang maliit na demonyo na may pusong kasing itim ng sa kanya. Nakakapanibago. Umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang tawa ni Solfred Gian at ikinagulat ito ni Ricky. Nag-aalab sa galit ang huli at halos samuka na ng dugo. Nalulungkot siya tuwing nakikita niyang nakatayo si Ethan ng mayabang. Ang kapangyarihan ni Ethan ay higit pa sa kanyang mga hula. Sa unang galaw pa lang, natuklasan niya na nalampasan na siya ni Ethan. Hindi lang niya itinuring ang laban na ito bilang isang away kundi nagkaroon din siya ng pagkakataong patayin ang kanyang mga tauhan. Iniwan siyang walang magawa ni Ethan. Lalo na pagdating sa mga pukana, kung saan kapantay niya si Ethan, kung hindi man mas mataas pa. Sumakit ang ulo ni Ricky, sa unang pagkakataon ay nanghihina siya. Hindi ito maaaring matapos ng ganito. Kung magtatagal pa ito, papatayin niya ako. Kailangan ko itong tapusin sa isang suntok lang. May plano si Ricky pero hindi niya alam kung gagana ito, lalo na sa kaso ni Ethan. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kumislap ang mga mata niya at inihagis ang mga kadena kay Ethan. Hindi gagana sa akin ang bagay na ito. Ngumisi si Ethan, inihahanda ang kanyang mga pakpak. Ngunit lumihis sa kanya ang mga kadena ng yin-yang sa huling minuto, at inaasinta si Abigail. Nabalot ng takot si Abigail, ngunit lumitaw si Ethan sa harap niya sa isang kidlat at inihagis ang mga kadena gamit ang kanyang mga pakpak. Hahaha, nakikita ko na ngayon. Tumawa ng hysterical si Ricky. Ethan, natagpuan ko ang iyong kahinaan. Sa bundok ng Beastland, itinanim mo ang isang matinding takot sa mga matatandang buto na ito dahil sa iyong patuloy na pag-atake, kaya akala ko'y naghiganti ka sa pagkakataong ito. Pero ngayon nakikita kong para sa kanya ang lahat ng ito. At sa tingin mo ba ay may mababago ito? Mamamatay ka rin, sabi ni Ethan. Humph! Kung titiisin mo ang parehong kalupitan na ipinakita mo dati, magkakaroon ako ng lang pag-aalinlangan. Pero mahalaga sa iyo ang babaeng ito at inilagay mo ang tagumpay sa aking mga kamay, hahaha. 81. Tumalon sa ere si Ricky at nag-double hand sign. Isang malademonyo na mukha ang lumitaw, nalilito sa sakit at galit. Ang malalim na ranggong martial art ng Hell Valley, ang demonic face seal. Sigaw ni Solfred Gian, ang martial art na ito ay nakatuon sa pagtama sa kaluluwa ng isang tao, hindi ito maipagtatanggol. Kahit ang mga Radiant Stage Cultivator ay mahihirapan na makayanan ang ganitong pag-atake. Ang pinakamagaan na pinsala ay ang pagkahilo, habang ang mas malala ay ang kamatayan. Ang mga salita niya ay umabot sa pandinig ni Ethan bilang isang malinaw na babala. Napansin ito ni Ricky ngunit sa halip ay tumawa, nako, bata ka, kung iiwasan mo, papatayin ng demonic face seal ang babae. Kung susubukan mong agawin siya, hindi ka makakaligtas. Kuya Kindstone, kalimutan mo na ako at umalis ka na. Kaya kung mamatay ng payapa dahil alam kong ililigtas mo ang pamilya ko, pagmamakaawa ni Abigail. Lumingon si Ethan nang nakangiti, saka malamig na nagsalita kay Ricky, akin siya. Hanggat nandito ako, hindi mo siya maaaring saktan. Kung gayon ay papatayin kita, hahaha. Itinuro ni Ricky at ang malademonyo na mukha ay sumigaw habang papunta kay Ethan. Kinakabahan si Abigail at tatalo na sana sa unahan, ngunit pinigilan siya ni Ethan gamit ang kanyang pakpak. Bang! Tumama ang malademonyong mukha kay Ethan at libu-libong kulay abong hibla ng enerhiya ang bumalot sa kanya. Ang mga sigaw ng panagoy, na parang isang taong gutom ng maraming siglo at sa wakas ay nakahanap ng pagkain, ay narinig sa buong paligid.
Lumingon si Trent kay Solfred Gian nang may pag-aalala, ngunit bumantong hininga lamang ang huli. Kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay walang kapangyarihan sa harap ng ganitong pag-atake, lalo na ang isang Bone Tempering Cultivator. Hindi napigilan ni Abigail ang kanyang mga luha. Hay! Napakaliit na tao, ang pagnanasa ang iyong kapahamakan. Ang isang demonyong cultivator ay dapat na walang awa, ngunit hinayaan mong palabuan ng emosyon ang iyong pagpapasya at pahining ka. Humagalpak si Ricky habang lumingon kay Abigail, "Wench, ang kanyang kamatayan ay nasa iyo." Pinanood ni Abigail ang pagputi ni Ethan at ang kanyang mga iyak ay naging nakakadurog ng puso. Kung hindi dahil sa pagligtas sa kanya, sana ay nabuhay pa siya. "Kuya Kindstone, patawarin mo ako, kasalanan ko lahat ito." Humahagulgol na sabi ni Abigail. "Hahaha, hanggal na babae, huwag mong hayaang makita kang umiiyak ng matandang kambing na yan. Nagbibigay ka lang sa kanya ng kasiyahan." Biglang narinig ang boses ni Ethan mula sa loob ng bola ng kulay abong mga galame. Nagulat ang mga tao. Hindi ba't sinasaktan si Ethan sa loob, bakit siya kalmado? Napasigaw sa takot si Ricky, hindi ito posible. Dapat ay nilamon na lang ng buo ang kaluluwa niya. "Hahaha, gusto mo akong patayin gamit ang isang panlilinlang sa parlor. Hindi ka ba medyo inosente, insidious demon?" Isang asul na apoy ang kumislap mula sa loob ng mga abuhing galame. Ang abuhing enerhiya ay umaatre sa bawat paggalaw ng apoy. Habang humuhupa ang kulay abong enerhiya, agad na lumitaw si Ethan sa harap ng karamihan na may asul na liwanag na nagmumula sa kanyang noo. Bumulong si Ethan, sining ng pagbabago ng demonyo. Biglang umungol ang kulay abong enerhiya habang nilalamon sila ng asul na apoy. At dahil dito, naramdaman ni Ethan na lumalakas ang kanyang kaluluwa. Ang Demon Transformation Art ay orihinal na ginamit upang sumipsip ng lahat ng bagay upang isulong ang cultivation ng isang tao. Ang dahilan kung bakit hindi niya masipsip ang mga kaluluwa sa ngayon ay dahil hindi sapat ang lakas ng sarili niyang mga kaluluwa. Magiging kapahamakan lamang ito kung ang resulta ay makakasama sa kanya. Ngunit simula nang pinuhin niya ang kanyang kaluluwa, lumago ang kapangyarihan nito, katulad ng antas ng Radiant Stage Cultivator. At dahil sa kakaibang asul na apoy bilang tagapagtanggol, ang kakaunting bilang ng mga mapaghiganting multo na ito ay naging merienda lamang matapos maalis ng apoy ang dumi. Habang nakatingin kay Ricky sa ere, kinutya ni Ethan, "Iyon lang ba? Kung wala kang planong magplano, seryosohin ko na lang." "Seryosohin mo? Hihihi, tumigil ka na sa pagyayabang. Sinasabi mo bang puro ka na lang ginagawa?" Galit at gulat na gulat si Ricky. Gulat na gulat si Ethan sa kayang baliwalain ang isang malakas na atake at nagalit dahil sa kanyang paghamak. Pero ganoon nga ang trato sa kanya ni Ethan, nang may hayagang paghamak. Hindi ba't siya ang Insidious Demon of Hell Valley, ang kanilang numero unong pantas? Sa kabila ng lahat ng iyon, namuo pa rin ang takot sa loob niya. Isa itong kakaibang pakiramdam para sa kanya dahil lagi niyang nauunawaan ang kahinaan ng kanyang kalaban bago niya ito talunin. Pero nang tignan niya si Ethan, pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa bata. Bukod pa rito, mayroon siyang nakakabahalang pakiramdam na ang lahat ng galaw niya ay nasa kalkulasyon ni Ethan. Pinaglaruan siya ni Ethan na parang biolin, na iniwan siyang walang kahit kaunting dignidad. Ang takot na ito na naramdaman niya ang pinakamatindi sa lahat ng oras. Tumawa si Ethan at muling nangutya, "Ikapitong Elder, natatandaan mo pa ba ang sinabi mo sa akin ilang buwan na ang nakalipas sa Beastland Mountain Range? Laban sa tunay na kapangyarihan, lahat ng plano ay walang saysay." Nanlaki ang mga mata ni Ricky, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at isang masamang pakiramdam ang gumapang sa kanyang gulugod. "Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang linyang ito." Nakangiting itinuro ni Ethan ang langit, "Sa isang galaw lang, madadaig ko na ang ulo mo." Kalokohan. Hindi na nakatiis si Ricky at sumigaw. Ngayon niya napagtanto na ang layunin ni Ethan sa pagkakataong ito ay ang paghihiganti sa kanya habang si Abigail ay palihim lamang niyang inililigtas. Mula nang dumating si Ethan, hinampas niya ang mukha ng matanda sa bawat sulok para ipakita rito kung gaano kawalang silbi ang kanyang bansag na Insidious Demon sa harap ng tunay na kapangyarihan.
Nakakatawa ang aking katalinuhan kapag nakaharap na ang tunay na kapangyarihan. Hindi kayang tusoin siya ng aking katalinuhan. Gusto ni Ethan na durugan ang kanyang pagmamataas bilang isang tusong tao, at mamatay sa sakit. Napakasamang bata mo, mas masahol pa kay Ricky. Labis na nagulat si Solfred Gian. Mas nakakatakot pa siya kaysa kay Conrad. Ang kaisipang ito ay nakatulong kay Solfred Gian na maunawaan ang mga kilos ni Ethan sa ngayon. Hindi pa alam kung balang araw ay magiging kaibigan o kaaway siya. Ang pagmamasid sa kanya ngayon ang pinakamabuti. Hindi pinansin ni Ethan ang mga tingin sa paligid, at tinitigan si Ricky ng may tuwa sa mga mata. Marahil lahat ng mga demonyong tagapagsakatuparan ay nasa pinakamasayang kalagayan sa gitna ng pagpatay. Tumawa si Ethan. Ricky, handa ka na ba? Panahon na para makita mo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Napatalon siya sa sumunod na sandali. Bang! Parang rocket siyang pinaputukan si Ricky. Umatake si Ricky gamit ang kanyang mga kade ng yin-yang. Ngunit sa isang pagkislap ng kanyang mga pakpak, nakalusot si Ethan sa kanila. Hindi man lang siya mahawakan ni yin-yang chains at sinuntok na niya si Ricky. Hahaha, nakuha kita. Tumawa si Ricky at isang itim at puting kadena ang lumipad sa dibdib ni Ethan. Pero ang tanging nasabi lang ni Ethan ay, may iba ka palang kadena bukod sa dalawang iyon. Pero ano ngayon? Gamit ang kapangyarihan ko, lahat ng plano mo ay walang saysay, kasama na ang lahat ng itinatago mo sa ngayon. Kumislap ang mga mata ni Ethan at isang gininto ang liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. Ito ang Blood Infant matapos itong pinino gamit ang Diamond Sand. Ang Blood Infant, na may hahambing sa isang kayamanang demonyo ng ikalimang baitang, ay sumugod sa itim at puting kadena. Hindi tumagal ang mga kadena kahit isang segundo nang punitin ito ni Blood Infant kasama ang braso ni Ricky. Nabigla si Ricky nang matuklasan na ang gininto ang liwanag, na dumaan sa kanyang tainga, ay hindi lamang ang kadena kundi pati na rin ang kanyang braso. Ngayon lang niya nagising sa katotohanan ng mga naunang sinabi ni Ethan, kaya naman natakot si Ricky sa kapangyarihan ng Blood Infant. Wala siyang oras para maramdaman ang pagkawala ng kanyang braso nang tama ang suntok ni Ethan sa kanyang mukha. Naku, bata ka, akala mo ba kaya mo akong patayin sa isang galaw lang? Alam niyang nakatakda na ang kanyang kamatayan, ngunit hindi niya hahayaang si Ethan ang magdesisyon kung paano ito namatay. O talagang hindi na siya magpapahinga sa kabilang buhay. Ang tanging dahilan kung bakit pa rin siya lumaban ay para sa kanyang karangalan. Whoosh! Swoosh! Ang demonic treasure na si Twisted Needle ay lumipad mula sa kanyang manggas patungo sa kamao ni Ethan. Hanggat pinipigilan niya ang kamao, hindi siya mamamatay sa isang suntok lamang. Ganoon na lamang ang maluwalhating pag-iisip ng numero 1 panta sa Hell Valley matapos makipaglaban sa isang demonyong kasing tuso rin. Nandito si Ethan para siguraduhing wala siyang kahit kaunting karangalan. Walang pag-aalinlangang gumalaw ang suntok, sinalubong ang Twisted Needle, sa kagalakan at pag-asa ni Ricky. Ngunit ang malinaw na tunog na nagmula sa pagkakadikit ay nagpapakita na ang Twisted Needle ay nabali sa dalawa. Hindi naapektuhan ang kamao kahit kaunti habang tumatagos ito sa dibdib ni Ricky. Gulat na tumingin si Ricky at bumulong, anong klaseng halimaw ka? Humph, ayos lang sa akin na sabihin sa iyo. Ang katawan ko ay kasing lakas ng isang kayamanang demonyo ng ikalimang baitang. Ang sa iyo ay kayamanang demonyo lamang ng ikatlong baitang. At kung bakit ako kakaiba? Kumislap ang mga mata ni Ethan nang maalala niya ang walang katapusang paghihirap at pagdurusa na kinailangan niyang pagdaanan, hindi ba't kasalanan mo ang lahat ng ito? Umungol, inihagis ni Ethan ang kanyang kamao at inihagis si Ricky sa lupa, na sumire sa ilang mga gusali. Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Ricky habang pinagmamasdan niya si Ethan sa ere ng may gulat at pagkawala. Paano may kinalaman sa akin ang kakaibang pagbabago mo? Sa huling pag-iisip na ito, lumubog ang ulo ni Ricky at nalagutan ng hininga. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, hindi kailanman nakahanap ng kapayapaan. 82. Ibinuko ni Ethan ang kanyang mga pakpak sa mga ulap at lumipad na parang isang Diyos na nakataas sa ibabaw ng mga langgam. Hawak niya ang isang pusong tumitibok pa rin at tumutulo ang dugo.
Ngunit ang may-ari ng pusong ito ay matagal nang binawian ng buhay at isa na lamang matigas na bangkay, hindi na muling nakatagpo ng kapayapaan mula sa mga kakilakilabot na kanyang tiniis. Napaangat ang mga ulo ng mga nakamasid sa gulat ngunit nang makita ang kamahalan ni Ethan, nakalimutan pa nilang huminga. Halos ramdam na ramdam ang takot sa mga gwardya ng Hell Valley. Sa isang suntok lang, namatay ang kilalang-kilalang Insidious Demon, ang nangungunang pantas ng Hell Valley, si Ricky. Itinatanggi ni Trent ang kanyang nasaksihan, maging si Solfred Gian ay binalot ng takot habang nakatingin sa binata na nakalutang sa kalangitan. Isang tunay na halimaw. Bulong ni Solfred Gian. Niluwagan lang ni Ethan ang pagkakahawak niya at ang puso ay bumagsak sa lupa kasabay ng isang pagtalsik. Ngunit ang casual na aksyon na ito ay umagaw sa puso ng lahat. Habang ang malamig na titig ni Ethan ay gumagala sa mga tao, yumuko sila sa takot. Natakot sila na baka matitigan sila ng demonyo. Pero tumawa lang si Ethan, siguro tumakbo ang lalaking iyon pauwi sa bahay niya. Nakatakas na naman siya. Bigla siyang sumibad pababa, ikinabahala ng mga tao na maghiwa-hiwalay. Ngunit nilapitan niya si Abigail at hinawakan ito. Sumigaw si Abigail ng maikli bago siya dinala sa mga ulap. Pareho silang naglaho sa isang kidlat. Sa isang clearing sa labas ng Blue Expanse City, kumislap ang kidlat, at isiniwalat na lumapag sina Abigail at Ethan. Nang unti-unti siyang ibinagsak nito sa lupa, tiningnan siya nito ng may pagtataka. Bahagyang ngumiti si Ethan, sabi ko ilalabas kita sa lungsod, at ginawa ko nga. Ngayon, natupad ko na ang pangako ko. Ito ba ang panlabas na mundo? Inilibot ni Abigail ang kanyang mga mata sa paligid at huminga ng malalim, may ngiti sa kanyang mga labi, ito ang unang pagkakataon na maglalakad ako palabas ng lungsod. Sa wakas nakalabas na ako. Tumawa at namula si Abigail, salamat, Kuya Kindstone. Wala lang yan. Nakipag-usap na tayo, di ba? Sabi ni Ethan, Abby, baka ito na ang tamang oras para magpaalam. Aalis ka na ba? Inangat ni Abigail ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ethan, saan pupunta? Bumantong hininga siya habang sinasabing, hindi ko alam. Ang dami ko pang kailangang gawin. Ang pinakamabigat na bagay ay ang paghahanap sa Lightning Canyon, ang labi ng Heavenly Emperor, at ang paghahanap ng mga eksperto upang palakasin ang Larsen clan. Kahit wala siyang ideya kung saan magsisimula sa alinman sa mga ito, kinailangan niyang patuloy na maghanap. Nakita ni Abigail na determinado na siya kaya't mahinang nagsalita, Kuya Kindstone, pwede ba akong sumama sa'yo? Hindi. Tanggi ni Ethan, dahil sa lakas mo, mapapahamak ka ng husto. Yumuko si Abigail sa pagkatalo. Alam niyang magiging pabigat lang siya sa kanya kung aalis siya. Ikiniling ni Ethan ang kanyang ulo habang nakangiti, at mayroon ka pa ring angka na dapat alagaan. Sinaktan ng angkan ng Baker ang Hell Valley at kailangan nilang makahanap ng isang taong maaaring magprotekta dito. Ang Sword Marquis Abode ay isang magandang pagpipilian. Mula sa matalas na bibig ni Trent, tiyak na mataas ang kanyang posisyon. Kung mapapatunayan niya ang iyong karapatan, tiyak na tatanggapin ka ng Sword Marquis Abode. Itinaas ni Abigail ang kanyang ulo at saka tumango. Ngayon na ang oras para maghanap ng ligtas na lugar para sa kanyang angkan. Magiging napakalupit at makasarili niya ang sumama kay Ethan at iwan ang kanyang ama at mga kapatid sa panganib. Nahihiya siya pero nag-aalangan pa rin siyang makipaghiwalay dito. Hahaha, Palm, nakababatang kapatid na babae. Hinaplos ni Ethan ang kanyang ulo sa huling pagkakataon at umalis ng nakangiti. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Abigail habang sumisigaw siya, Kuya Kindstone, kailan tayo magkikita muli? Kapag kumislap ang Thunder Ring. Kumaway si Ethan habang naglalakad palayo, kumikislap ang Thunder Ring sa mga daliri niya at kay Abigail. Sa ibang lugar, pinagmamasdan ni Solfred Gian ang bangkay ni Ricky, ang kaaway na umagaw sa kanya ng 3 daliri. Naalala niya ang kaawa-awang pagkamatay ni Ricky at nabuhayan ang kanyang kalooban. Oh, ikaw Ricky? Anong trahedya ang nangyari sa iyo, isa sa mga dakilang tao ng Imperyong Titans? Natuklasan ni Solfred Gian na ang mga gwardya ng Hell Valley na natalo ni Ethan ay nagmamadaling umalis sa lugar na ito, iniiwan maging ang katawan ng kanilang nakatatanda.
Tanging malamig na hangin lamang ang umihip sa mga puting buhok sa katawan ni Ricky na nakahiga sa malamig at matigas na rubble. Nanlalaki ang kanyang mga mata, kahit na nawawala na ng liwanag. Nakatingin pa rin si Trent sa langit, sa direksyon ni Ethan, ngunit nagsalita sa maasim na tono, "Sus Mariosep, mabuti pa't pinatay mo si Ricky, pero ano ang ginagawa mo para makuha si Abby?" "Trent, tulungan mo ang iba na makababa, magmamadali tayo papunta sa Sword Marquis Abode para pagalingin sila. Ang angkan ng Baker ay magiging basal yung angkan ng Sword Marquis Abode." Itinuro ni Solfred Gian ang mga nakapakong miyembro ng angkan ng Baker. Napatalon si Trent at ngumiti, "Iyon ang balak ko." Ikawalong nakatatanda, sino ang mag-aakala na pareho tayo ng iniisip? Ililigtas ko rin ang angkan ni Abby. Humph! Sino ba ang may sama ng loob sa isang batang walang hiya? Sumanghel si Solfred Gian, "Nakita mo na kung ano ang kayang gawing maliit na halimaw na iyon. Panahon lamang ang makapagsasabi kung hanggang saan aabot ang kanyang lakas. Dahil gumawa siya ng paraan para iligtas ang mga taong ito, hindi masamang makamit ang kanyang pabor. Maaari pa nga tayong maging magkaibigan sa hinaharap. At kung sakaling magkampi tayo, maaari nating gamitin ang mga taong ito bilang mga bihag para harapin siya." Ngumiti lamang ng mapait si Trent sa pangangatwiran ng kanyang nakatatanda. "Humph! Hindi mo pala inililigtas ang angkan ng Baker dahil sa akin kundi dahil sa walang hiyang si Ethan na iyon. Sino nga ba ang pangunahing disipulo ng isang Sword Marquis Abode dito? Kung mabubunyag ito, mabubulok ang pangalan ko." Kahit palihim na nagmumura, nagtrabaho pa rin siya. Dahil ito ang kanyang layunin noon pa man, ang tulungan si Abigail. Ngunit walang nakakaalam dahil kalahating milya ang layo, si Milo ay nanginginig sa takot. Lumaki ng husto ang takot niya kay Ethan, hanggang sa puntong hindi niya kailanman matatalo ang demonyong may pusong ito. "Bastos, pangatlong beses na ito. Ano ba ang ginawa ko sa iyo? Kahit saan ako magpunta, pumapatay ka. Noong huling beses na pinatay mo ang dalawang matanda at sa pagkakataong ito ay pinatay mo ang aking Panginoon." Kasuklam-suklam. Isinumpa ni Milo si Ethan ng buong lalim. Ngunit nang muling lumitaw sa kanyang isipan ang malamig na mukha ni Ethan, kinabahan siya. Pagkalipas ng isang buwan, sa mga hardin ng emperador sa kabisera ng imperyo. Dalawang matandang lalaki ang naglalaro ng chess ilalim ng isang pavilion. Isa sa kanila ay nakasuot ng ginintoang damit at may puting mga sentido at malabong mga mata, siya ang emperador ng Imperyong Titans. Ang isa pang matatanda ay may mahabang balbas, puting buhok, at nagpapakita ng isang kahangahangang aura. Sa tuwing may gwardya na tumitingin sa kanyang direksyon, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Sa gitna ng malamyos na huni ng mga ibon sa hardin, ang paggalaw ng mga pyesa ng chess ay lumilikha ng isang nakakakalmang ritmo. Bigla, isang panaghoy ang Samire sa maligayang kapayapaan, "Panginoong Ama, may malaking nangyari." Isang 200 kilo na bilog na bola ng laman ang gamulong sa tabi ng emperador. Niyugyug niya ang mismong lupang tinapakan niya at ginulo ang laban ng chess. Hinimas ang kanyang noo at malungkot na ngumiti ang emperador sa kausap, na ngumiti lamang ng may pag-unawa. "Charlie, hindi ba't sinabi ko sa iyo na harapin ang lahat ng pangyayari ng mahinahon? At hindi mo ba napansin na naglalaro ako ng chess kasama si Ginoong Sima?" Oo, alam ko ang mga pagkakamali ko." Mabilis na yumuko si Charlie sa emperador at sa mga matatanda, pagkatapos ay pinunasan ng pawis sa kanyang noo. "Magsalita ka, anong problema?" Hawak ng emperador ang isa pang pyesa ng chess, hindi alintana ang kanyang anak. Pinilit ni Charlie na bawasan ang kanyang pananabik at sinabi sa seryosong tono, "Sa pag-uulat kay Lord Father, ang ikapitong elder ng Hell Valley ay napatay isang buwan na ang nakalipas." Tumunog ang piraso ng chess sa kamay ng emperador sa pisara at tiningnan niya ang nakasimangot na si Ginoong Sima. Sino ang may gawa nito? Pagkatapos ay ibinaling ng emperador ang kanyang matigas na mukha kay Charlie. Nang makitang walang tao sa paligid, bumulong si Charlie, "Isa siya sa mga sinusuportahan nating kamag-anak, ang kaitiwala ng Larsen clan, si Ethan." Isang buwan na ang nakalipas, may pumasok sa isip niya na pinatay niya ang ikapitong elder ng Hell Valley sa Blue Expanse City habang nakatingin ang lahat.
Nabunyag din na siya ang pumatay sa dalawa pang elder ng Hell Valley sa Rockland City at ginamit ang Veiled Dragon Pavilion bilang patsy. Ano? Isang batang walang hiya ang pumatay sa tatlong elder ng Hell Valley, kasama na ang kanilang minamahal na si Ricky. Ang lakas ng loob. Tanong ni Mr. Sima sa emperador, kamahalan, paano namin ito haharapin? Ngumiti ng bahagya ang emperador at nagpatuloy sa paglalaro ng chess, kung ang 7 bahay lang ang kasama, sasakit na sana ang ulo ko. Pero sa ngayon, wala nang lakas ng loob si Wansha na magreklamo sa akin. Huwag mong hayaang lipulin nila ang angkan ng Larsen. Malapit nang ibunyag ng perlas kung ito ang kariktan nito, hahaha. Bang! Pinalo ng emperador ang piraso ng chess sa tuwa. Matagal na tiningnan ni Charlie ang emperador pagkatapos ay yumuko at umalis. Tahanan ng punong ministro sa kabisera ng imperyo. Humiga si punong ministro Conrad sa isang tamba-tamba na upuan habang nakapikit ang mga mata, marahang umuugoy. Bigla, isang itim na anino ang bumulong sa kanyang tainga. Ano? Napamulat si Conrad sa gulat, pagkatapos ay bumantong hininga, ang balanse sa pagitan ng 7 bahay ay hindi na balanse ngayon. Kailangan kong gumawa ng sapat na paghahanda para sa mga susunod na mangyayari. At ibinalik niya ang dati niyang kalagayan, marahang umuugoy sa tamba-tamba. Tahanan ng mataas na pari sa kabisera ng imperyo. Isang matanda na may puting buhok ang nagbabasa ng ilang impormasyong ibinigay ng isa sa kanyang mga tauhan. Habang nagbabasa siya, sumimangot ang kanyang noo at sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na umatras. Nanginginig ang mga hakbang na nagpapakita ng dating anyo, pumasok ang matanda sa obserbatoryo at tumangala sa dagat ng mga bituin, malapit na ang bituin ng digmaan at ang kaguluhan ay nasa ating mga pintuan. Isang kislap lamang ang sapat upang sindihan ang bar aisles na ito ng pulbere. Malapit nang magbago ang pinuno, umaasa na lamang ako na malalampasan ng mga tao ang bagyo. Punong himpilan ng nakabilong Dragon Pavilion. Nasa isang pagpupulong si Pavilion Lord Yifei at ilang elder, ngunit naroon din ang 2 kabataan, sina Jiro at Danaka. Dahil sa kanilang mga pagsisikap at mahusay na pag-uugali, 7 araw na ang nakalipas, opisyal silang pinayagan ni Yifei na lumahok sa konseho ng mga elder, na lubos na ikinatuwa ng 2. Kamakailan lamang, sina Sister Danaka at Brother Jiro ay nagpakita ng walang kapintasang pag-uugali. Iminumungkahi kong ipadala sila upang maglinang sa ilalim ng Grand Elder at pag-aralan ang malalim na ranggong martial art ng bahay. Ngumiti si Yifei habang nakatingin sa 2 at nagsalita ng may pagmamalaki. Nagkomento ang 3 elder ng may matigas na tingin, maganda ang pag-unlad ng 2 batang ito, ngunit, karaniwan lamang sila kumpara sa mga henyong disipulo ng ibang mga bahay. Paano? 3 elder, huwag mo kaming maliitin. Malapit na tayong makarating sa bone tempering stage. Tutol ni Danaka habang sumasang-ayon naman si Jiro, tama ang 3 elder. Nakarinig ako ng mga chismis na si Trent ng Sword Marquis Abode ay naging eksperto sa bone tempering 3 taon na ang nakalilipas. Malayo pa rin tayo sa kanya. Napaka mapagkumbaba ni Brother Jiro. Makakagawa ka ng mga dakilang bagay sa hinaharap. Tumango si God Eye Jackson ng may kasiyahan, habang may itim na uwak na damapo sa kanyang balikat. Ang Soul Devouring Crow na nakuha niya mula kay Ethan. Nang makita ang ibon, hindi napigilan ni Jackson ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Kung kayong 2 batang yan ay kalahating tao lang, katulad ng kapatid kong si Kindstone, malamang ay sinasanay nyo na ang ating minanang malalim na ranggong martial art ngayon. Humph, Theo Jackson, bakit mo siya isinasama rito? Palaging naiirite si Danaka tuwing naririnig niya ang pangalan ni Ethan, mayabang siya, maangas, at ayaw niyang sumali sa Veiled Dragon Pavilion. Kahit na mayroon siyang kaunting talento, hindi iyon garantiya ng kanyang pag-angat. Walang alinlangan na malalampasan natin siya. Biglang pumasok ang isang lalaki habang sumisigaw, apurahang ulat, Panginoon ng Pavilion. Kumaway ang 3 elder palayo sa kanya matapos kunin ang ulat at basahin ito. Sa sumunod na sandali, nanigas ang kanyang kamay at nalaglag ang papel sa sahig. Anong problema, 3 elder? Pinulot ni Jackson ang papel ng may pag-aalala, hindi pa niya nakikitang ganito takot ang 3 elder. Ngunit ang laman nito ay nagpaiyak sa kanya.
Mabuting kapatid, may utang na loob na naman ako sa'yo. Tungkol saan ba ang lahat ng ito? Si Ifei ay mausisa rin tulad ng ibang mga taong naruroon at kinuha ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kilay at kitang-kita sa kanyang boses ang kanyang pananabik, si Ricky ng Hell Valley ay pinatay ni Ethan sa Blue Expanse City. Ano? Natulala ang lahat. Sino ba ang hindi nakarinig kay Ricky? Siya ang pinakasakit ng ulo ng lahat, lalo na para kay Jackson, na ninakaw ang mata sa pukana ni Ricky. Ngunit ang kakilakilabot na lalaking ito ay napatay ni Ethan. Naiintindihan ang kanilang pagkagulat. Maging sina Jiro at Danica ay nakarinig na ng kabuktutan ni Ricky, tutal, siya ay isang lalaking kinatatakutan ng lahat ng matatanda ng Veiled Dragon Pavilion. Agad nilang naramdaman kung gaano na sila kalayo na naiwan ni Ethan. Hahaha, magaling. Napatawa si Ifei, tama ako sa desisyon ko. Ang batang ito ay parang dragon sa gitna ng mga tao. Dagdagan natin ang ating suporta sa angkan ng Larsen at magpadala ng ilang tauhan para pangalagaan ang kanilang angkan. Sigurado akong lahat tayo ay magkakasundo dyan. Ito ay isang nagkakaisang desisyon. Kahit ang mga matatandang tutol sa pagmumungkahi ni Ifei ng alyansa kay Ethan ay hindi nagpakita ng anumang reklamo. Tutal, wala ni isa sa kanila rito ang makakagawa ng ginawa ni Ethan na nagpadala sa Ricky na iyon sa kanyang puntod. At ang Veiled Dragon Pavilion ay simula pa lamang. Hindi nagtagal ay nalaman ng mga angkan ng kontinente ang pangyayaring ito. Sa gitna ng mga pagkabigla at hiyawan ng kagalakan, ang pangalan ni Ethan ay nakaukit sa isipan ng maraming pinuno ng angkan. 83. Sa isang nag-iisang lambak na napapalibutan ng mga bundok sa tatlong panig ay isang makitid na daanan sa ikaapat na panig, ang mainit na sinag ng araw ay halos hindi umabot sa lugar na ito sa buong taon. Dahil nababalutan ng hamog, ang lugar na ito ay parang tambak ng mga makamandag na insekto at daga. Ngunit ang kakaibang kapaligirang ito ang humantong sa pag-unlad ng ilan sa mga pinakabihirang halamang gamot na nakita ng mundo. Upang makakuha ng mga naturang sangkap, hinarap ng mga tao ang maraming panganib sa lambak, kung saan ang bilang ng mga namamatay ay napakataas at ang mga multo ng mga namatay ay lalong nagpulala sa kalungkutan. Tinawag ito ng mga tao na impyerno. 1,000 taon na ang nakalilipas, isang makapangyarihang grupo ang natagpuan ang kakaibang lugar na ito at nakapagtatag ng kanilang pundasyon. Nagtayo pa sila ng isang hanay ng mga estudyante sa ika-5 baitang upang protektahan sila mula sa kakilakilabot na lambak na ito. Ang grupong ito ay ang York House, isa sa 7 maharlikang bahay ng Imperyong Titans. Sa paglipas ng panahon, tinawag ng mga tao ang lambak na ito bilang pinakamalakas na bahay na maaaring sumalungat sa pamilyang imperial. Hanggang ngayon. Sa bulwagan ng pagpupulong ng Hell Valley, si Valley Lord Wanshan ay nasa masamang mood habang nakaupo sa kanyang trono. Sa 12 na upuan, 9 na upuan ang inuupuan ng mga matatanda. Sa tuwing susulyap siya sa mga bakanteng upuan, nagiging mabangis ang kanyang mga mata. Milo! Sumigaw si Wanshan, ang ibig mo bang sabihin ay 3 sa mga elder ng Hell Valley ang namatay dahil sa iisang bata? Habang nakayuko sa lupa at nanginginig ng hindi mapigilan, sugot si Milo, hindi ko man lang naisip ang magsinungaling sa Valley Lord. Sina Elder Jian, Elder Yun, pati na rin ang aking Panginoon, ang ika-7 elder, ay talagang pinatay ng Katie wala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Walang kwentang babae. Hinampis ni Wanshan ang mesa, alam mo na palang 2 elder ang napatay niya dati kaya bakit hindi mo ito iniulat ng mas maaga? Patawarin mo ako, Panginoon ng Lambak. Ang aking Panginoon ang nagbawal sa akin. Napansin ito ng Panginoon na masyadong kakaiba at inutusan niya akong itago ito sa aking sarili. Sinabi niya sa akin na hahanap siya ng pagkakataon para harapin si Ethan. Ngunit bago pa niya magawa, pumasok si Ethan sa ating lungsod at sa puntong ito, nabasag ang boses ni Milo sa paghikbi. Sumanghal ang iba pang mga matatanda. Lahat ng demonyong tagapagtatanim ay malupit at walang pakialam, kaya bakit ba ang gago na ito ay nag-aalburuto? Ang pagsasagawa ng ganoong palabas ay magiging dahilan upang kamuhian nila siya. Malinaw sa mga matatanda na hindi niya ito kasalanan ngunit hindi pa rin nila siya pinapatawad. Kung magpapalit sila ng pwesto, gagawin din nila iyon.
Kung hindi, maaakusahan sila ng padalos-dalos na pag-iisip at gagamitin iyon ng iba bilang dahilan para matanggal sila sa pwesto. Sino ang maniniwala na ang isang bagong-bagong batang bone tempering ay kayang pumatay ng isang batikang eksperto sa Profound Heaven kung hindi lang ito nangyari sa harap ng napakaraming mata? Panginoon ng Lambak, maaaring nagkamali si Milo, ngunit wala siyang kontrol sa nangyari. Ang una nating prioridad ay harapin ang mga kahihinatnan nito. Ito ang sinabi ng unang elder sa kanan habang tumatayo, nakatutok na sa atin ang mga makapangyarihang angkan ng Imperyong Titans. Kung hahayaan nating hindi parusahan ang batang iyon, ano ang iisipin ng mga tao? Tayo ay magiging katatawanan ng imperyo at iiwan tayo ng ating mga basalyong angkan. Kumunat ang noo ni Wanshan, puno ng kalupitan ang mga mata, tama si Grand Elder. Hindi natin maaaring hayaang makalusot ang baliw na iyon. Hindi ba't isa siyang kaitiwala ng angkan ng Larsen? Panagutin natin ang angkan ng Larsen sa kanyang paglabag. Panginoon ng Lambak, hindi po dapat. Isang malalim at nag-aalalang boses ang nagmula sa isang matandang lalaki na may maitim na buhok na nakaupo sa kabilang panig ng Grand Elder. Sumanghel si Wanshan, pangalawang elder, ano ang gusto mong sabihin? Sa tingin mo ba ayos lang na may pumatay sa ating mga tao, ipahiya tayo, at pagkatapos ay umalis? Ano na lang ang iisipin ng iba tungkol sa Hell Valley? Panginoon ng Lambak, hindi kita pinipigilan sa pagbabayad ng utang na ito. Tanging. Bumulong ang pangalawang elder bago nagpatuloy, dapat tandaan ng Valley Lord ang pagbabawal na ipinatupad ng Emperador isang taon na ang nakalilipas sa 7 bahay na bawal tumuntong sa Rockland City. Kung lalabagan natin ito ng hayagan, bibigyan nito ang pamilyang imperial ng dahilan para mag-aklas. May tamang punto ang pangalawang elder. Hindi ito ang oras para kumilos ng hayag. At mayroon ding mga ulat na ang pamilyang imperial at ang mga eksperto ng Veiled Dragon Pavilion ay nagpapatrolya malapit sa Rockland City. Mahuhulog tayo sa kanilang patibong kung pupunta tayo. Pagmamakaawa ng Grand Elder. Habang pinagmamasdan ng dalawang pinakarespetadong nakatatanda, nag-atubili sandali si Wanshan bago naglaho habang nagngangalit ang mga ngipin, hindi natin kaya ito, hindi natin kaya iyan. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Maging ang mga matatanda ay tumahimik. Bumantong hininga si Wanshan, hindi sana ito magiging ganito kahirap kung nandito ang ikapitong elder. Puro kalokohan, nagawa niyang nakawin sa akin ang pinakamatalinong tagapayo ko. Kapag nahawakan kita, babalatan kita ng buhay. Nang makita silang lahat na nag-iisip, inilibot ni Milo ang kanyang tingin pakaliwa at pakanan bago nag-alinlangan, Panginoon ng Lambak, maaari bang maging matapang ang disipulo na magbigay ng solusyon? Humph, hindi ka pwedeng sumali sa meeting ng mga elder. Umalis ka na. Sigaw ni Wanshan nang hindi man lang tumitingin kay Milo. Pero pinigilan siya ng kilos ng Grand Elder, Lord ng Lambak, maituturing na kahalili ng ikapitong elder ang bata. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Pumayag si Wanshan nang marinig niya ang dahilan ng Grand Elder. Pumutok sa tuwa ang puso ni Milo habang nagmamadaling magpaliwanag, Panginoon ng Lambak, ang mapagkumbabang opinyon ng disipulong ito ay baliwalain ang angka ng Larsen. Sa aking obserbasyon, umaasa ang angka ng Larsen kay Ethan. Dahil nandito siya, kahit alisin natin ang angka ng Larsen, lalo lang tayong lalala. Pero kung mawawala si Ethan, babagsak ang angka ng Larsen. Wala na silang pag-asang palitan tayo, Hell Valley. Kumislap ang mga mata ni Wanshan, sige. Oo. Ngumiti siya habang nakangiti, at sinabi ni Milo, hindi tayo makakalapit sa Rockland City, pero wala rin naman si Ethan doon. Kailangan lang nating ito ng lahat ng ating pagsisikap sa pakikipaglaban sa kanya. At paano natin siya mahahanap? Tanong ni Wanshan. Ilabas ang Hellkill Order at ipakorner siya sa imperyo. Ibinunyag ni Milo ang kanyang mabangis na katangian, malalaman natin kung saan siya pupunta, at bago siya bumalik sa Rockland City, maaari na natin siyang tambangan. Tumawa si Wanshan, mabuti, iyan ang gagawin natin. Mga lalaki. Sumigaw siya ng utos, sa ngalan ko bilang pinuno ng Hell Valley, ipinapahayag ko ang Hellkill Order kay Ethan. Sino mang magbigay ng mga palatandaan tungkol sa kanyang lokasyon ay maaaring maging basalyo ng Hell Valley.
Sino mang magdala sa akin ng kanyang ulo ay magiging numero unong basalyo ng Hell Valley, na mamumuno ng higit sa lahat. Umalangaw-ngaw ang mapangasar na tawa ni Wanshan, na sinundan ni Milo ng isang nakakadiring ngiti. Ethan, kasuklam-suklam ka. Hindi ako maglalakas loob na harapin ka pero ngayon ay hawak mo na ang buong imperyo, hihihi. Ngumiti si Grand Elder, habang iniisip pa rin ng batang ito ang paghihiganti. Pero walang pakialam ang Elder dahil si Ethan ang kalaban ng Hell Valley. Sinabi ng dakilang Elder, Panginoon ng Lambak, kahit pa ideklara natin ang Hell Kill Order kay Ethan dahil napatay niya ang ikapitong Elder, hindi niya makakalaban ang mahihinang angkan. Sa tingin ko kailangan natin kumilos kung gusto natin siyang patayin pagkatapos ng lahat. Kung gayon, umalis ang lahat ng matatanda, patayin ninyo ang walang hiyang iyon. Teka. Sumenyas ang Grand Elder, pinatay niya ang ikapitong Elder, ang mga Elder na wala pang ikapito ay walang maitutulong. Base sa muling pagsasalaysay ni Milo tungkol sa kanya, tiyak na isa siyang demonic cultivator na nagpapadalisay ng katawan. Ang tanging makakalaban niya ay ang unang 5 Elder. Bukod pa rito, humarap siya sa isang Elder na may pulang buhok, ika-5 Elder, pinino mo ang iyong katawan gamit ang Scorching Demon Flame. Ang iyong hindi nababasag na katawan ay ang perpektong tugma para sa batang iyon. Huwag mo akong tingnan. Ngunit paulit-ulit na nakipagkamay ang lalaking tinutukoy habang nakangisi, sasali na ako sa 100-pill meeting ng Drifting Flowers Edifice. Wala akong oras para tumakbo palayo sa isang bastos na batang yan. Humph, ano ba ang maganda kung imbitahan ka ng mga babae sa isang meeting para pag-usapan ang tungkol sa mga table tasks? Mas mahalaga ba ang pagpunta roon kaysa sa paghihiganti para sa bahay? Single ni Wanshan. Pinaliwanag ni Grand Elder ang kapaligiran gamit ang isang ngiti, Lord ng Lambak, ang Drifting Flowers Edifice ay maaaring binubuo ng mga babae, ngunit isa pa rin sila sa 7 bahay. Ang pagtatatag ng isang malapit na ugnayan ay makakabuti lamang sa atin. Ipinaabot nila ang isang imbitasyon sa ika-5 Elder dahil interesado sila sa kanyang paraan ng paglilinang ng katangian ng apoy, sa pag-asang mapahusay ang mga bagong tableta. Humph, paano nakapasok sa posisyon natin ang isang grupo ng mga gago? Balang araw, ako mismo ang sasakop sa kanilang nasasakupan, galit na sabi ni Wanshan. Umiling ang dakilang Elder, Panginoon ng Lambak, nais kong makalahok si Milo sa pwesto ng ikapitong Elder sa ating mga susunod na pagpupulong ng mga Elder. Nakatitig kay Milo, tumango si Wanshan, sige, palakihin mo siya ng maayos, bilang susunod na Insidious Demon, hahaha. Tuwang-tuwa si Milo habang yumoko. Samantala, sa Skyland Mountain, si Kapitan Peyton ay nagkukultibar habang nakaupo sa 36 na talam. Ang kanyang katawan ay puno ng mga peklat. Habang nagkukultibar, ang mga itim na galami ng enerhiya ay umaalis sa kanyang katawan, lumulutang sa paligid ng mga talam, at bumabalik sa kanya. Ngunit habang ang bawat itim na galami ay bumabalik sa kanyang katawan, isang bagong duguan at peklat ang dumadaloy sa kanyang sugat, na nagpakunot ng kanyang noo. Bigla, isang anino ang lumaki sa harap niya at dumating si Yana mula sa likuran. Pinaikit ang kanyang mga mata at tumayo si Kapitan Peyton ng may ngiting nakangisi, ang elusive shadow art ni Miss Lay ay lalong nagiging kahanga-hanga. Hindi ko man lang napansin na paparating ka na. Humph, ang wraith art mo ay hindi rin naman gaanong kahanga-hanga, umaabot sa bone tempering stage sa loob lamang ng 1 taon. Pinagseselosan mo ang mga henyo ng mga angkan na iyon. Hihihi, lahat ng ito ay dahil kay Kuya Kindstone. Tumawa si Kapitan Peyton at sumilip sa tabi niya. Wala pang 5 metro ang layo sa kanya, isang 15 taong gulang ang matapang na lumalaban sa kabila ng ibang mga espada habang ang pawis ay namamaga sa kanyang noo at nagbabalat sa kanyang peklat na katawan. Ngunit sa paligid niya ay mga bangkay na puno ng mga sugat, na parang tinaga ng hindi mabilang na matatalim na sandata. Sus Mariosep, anong klaseng kasuklam-suklam na pamamaraan ang nililinang mo? Mura ni Yana. Sumagot si Kapitan Peyton ng walang pakialam, sa 20 batang ipinadala mo, isa lang ang halos hindi nakarating. Padalhan mo pa ako ng isa. Sa isang nakaligtas lang, gusto mo pa ng higit. Gulat na sabi ni Yana. Ngumisi si Kapitan Peyton, magandang resulta talaga yan.
Normal lang na mamatay ang 50 tao habang nagsasanay sa sining na ito. Pero para sa angkan ng Larsen, sulit ang lahat. Humph, ang hirap mo palang mag-cultivate, at anong ginagawa ng kapatid mo? Sumanghel si Yana at kumuha ng papel, pinatay niya ang ikapitong elder ng Hell Valley at naglabas na sila ng kill order. Ano? Humagalpak ng tawa si Kapitan Peyton, tunay ngang nakakagawa ng mga kamangha-manghang bagay si kapatid na Kindstone, niyayanig niya ang mundo saan man siya magpunta. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Yana, binibining Yale, huwag kang masyadong mag-alala. Sa kakayahan ni Kuya Kindstone, hindi siya maaapektuhan ng utos ng Hell Valley. Humph, sino ba naman ang may pakialam sa kanya? Bulong niya na habang nagngangalit ang mga ngipin, ginugulo lang niya ang Hell Valley dahil sa isang babae. Kailan pa siya naging ganito Cab 8? Ngumisi si Kapitan Peyton, ganoon pala talaga, hahaha. Minsan, gustong-gusto ni Kuya Kindstone na tamaan ang isang bayani. Bayani. Nako. Akala mo ba hindi ko siya kilala? Bamantong hininga si Yana, at naging anino at naglaho. Sumigaw si Kapitan Peyton pagkaraan ng ilang sandali, huwag mong banggitin ito sa batang binibini, lalo na sa huling bahagi. Pero walang tugon si Yana. Bamantong hininga si Kapitan Peyton, mga babae. 84. Achoo! Sino ang sumisira sa akin sa likuran ko? Sa isang liblib na kagubatan, kinamot ni Ethan ang kanyang ilong at itinoon ang kanyang tingin sa isang batong may taas na 100 metro. Bigla niyang ibinalik ang kanyang mga binti at tumalon, kasabay ng kidlat ang mga pakpak sa likuran niya. Unang galaw sa estilo ng mga Wraith, soaring demonic dragon. Umungol. Isang itim na imaheng Draco Nico ang kumislap kasama siya sa gitna nito. Ang dragon ay nakipag-ugnayan sa kidlat at bumangga sa bato. Bang! Ang bato ay gumuho na parang isang tambak ng baraha at lumabas si Ethan na may kislap. Pagkatapos ay lumingon siya at pinakawalan ang isang itim na kuko sa mga guho. Ikalawang galaw sa estilo ng mga Wraith, Ghostly Dragon Claw. Hindi ito gaanong maganda kumpara sa nakaraang dumadagandong na pagsabog ngunit nabawi ito ng biswal na epekto na naging buhangin ang mga durog na bato. Natakot pa nga ang mga ibon dahil sa mga pagyanig. Napasinghap si Ethan habang patuloy na pinagpapawisan, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na sumasayaw sa pamamagitan ng mga galaw, inaasinta ang kawan ng mga ibon. Ikatlong galaw sa estilo ng mga Wraith, tili ng Necro Dragon. Umungol. Nakakakilabot ang tunog, parang isang demonyo. Lumikha pa nga ng alon sa hangin ang panaghoy ni Ethan habang tinatangay nito ang kawan ng mga ibon. Natigilan ang mga ibon sa ere, nanlabo ang kanilang mga mata, at tuluyang natamba. Isang tingin lang ay makikita mo na ang libu-libong patay na ibon. Si Ethan ay napahagulgol na lamang, nakayuko at may malungkot na tingin. Ang low profound rank martial art na ito ay kapantay ng Wraith art. Ang bawat atake ay may sapat na lakas para yanijin ang lupa at pumatay agad. Bagamat mababa ang ranggo, malakas pa rin ito bilang isang mid-profound rank martial art. Ang problema ay ang mataas na pangangailangan ng mga galaw na ito sa katawan, kaya't para lamang sa mga Wraith art cultivator ang mga ito. Ngunit dahil sa pinong katawan ni Ethan, matagal na niya itong nalampasan. Sa teorya, dapat sana ay madali para sa kanya na gawin ang mga galaw na ito. Ngunit ang katotohanan ay nanatili, pagkatapos lamang ng isang buwang pagsasanay sa mga ito ay saka lamang niya napagtanto na hindi pala siya nagkukulang sa bahagi ng katawan, kundi sa kaluluwa. Nasa unang patong siya ng bone tempering stage at ang paggamit ng malalim na ranggong martial art ay halos maubos ang kanyang Yuan Chi. Ang huling galaw, lalo na ang Necro Dragon Screech, ay isang soul attack na maaari lamang sanayin kapag ang isang tao ay nasa Radiant stage na. Dahil pino na ang kanyang katawan at kaluluwa, tumaas ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, at kahit na may dagdag na benepisyo ng asul na apoy, bahagya pa rin siyang nagtagumpay. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang pakiramdam na mawala ng malay at bumagsak ang kanyang paningin. Nako! Ang mga galaw na ito ang magiging dahilan ng aking kamatayan. Kung hindi ko papatayin ang aking kaaway gamit ang mga ito, papatayin niya ako. Bamantong hininga si Ethan at umupo ng nakakross ang mga paa para mabawi ang kanyang Yuan Chi. Ang pagpatay sa iyo ni Ricky ay nagpasimula ng isang pugad ng mga putakti.
Tiyak na makakasalubong niya ang isang mas malakas na kalaban at kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasanay ng makapangyarihang martial arts. Dahil dito, nagtago siya ng mahigit 1 buwan sa kabundukan para magsanay, ngunit ang resulta ay hindi man lang nakapagpapatibay loob. Pagkalipas ng kalahating araw, tumayo si Ethan na may mapula-pulang kutis, matapos makabawi. Kumislap ang kanyang kamay at ngayon ay may hawak na isang malaking itlog. Tiningnan niya ang mga nasunog na marka sa itlog ng may pag-aalala. Buhay pa rin ang itlog ng Thunder Skylark dahil sa espiritual na enerhiya ng ina nito. Ngunit naantala lamang nito ang mga bagay-bagay. Kung gusto niya itong mapisa, kailangan muna niyang ibalik ang sigla nito. Saan nga ba ako dapat maghanap ng mga kinakailangang espiritual na halaman sa malawak na mundong ito? Hindi pa ganap na nabubuo ang itlog at walang maitutulong ang mga karaniwang halamang gamot. Kakailanganin niya ang mga pambihirang kayamanang iyon na kayang agawin ang buhay ng isang tao mula sa bingit ng nalalapit na kamatayan. Hindi napigilan ni Ethan ang pagkunot ng noo sa naisip. Ken, ibigay mo ang body tempering pill kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo. Isang biglaang sigaw ang pumutol sa pagmumuni-muni ni Ethan. Nandilim ang kanyang mukha at lumapit. Sino ba ang lalaking iyon na nang ahas na guluhin ang katahimikan ko? Habang itinutulak ang isang sanga, nakita ni Ethan ang isang lalaki at isang babaeng nagmamaneho ng karwahe. Ang lalaki ay nasa edad 20 na may magagandang katangian at nasa unang antas ng cultivation ng bone tempering stage, habang ang babae ay kay-edad, kaakit-akit ang kutis, at nasa pangalawang antas. Napapaligiran sila ng 6 na lalaki, 5 sa kanila ay nasa ika-8-9 na patong ng bone tempering stage at ang panghuli, isang matandang lalaki, ay nasa ika-6. Nakatitig na ngayon ng matalim ang 2 sa matandang lalaki. Humph! Ang body tempering pill ay ginawa namin, ang angka ng song, sa pamamagitan ng isang sekretong formula para makasali sa 100 pill meeting. Sa tingin mo ba ibibigay ko lang ito? Sumanghal ang lalaki at isang first-grade spiritual weapon ang lumitaw sa kanyang kamay. Ngumiti si Ethan bilang panunuya. Ang body tempering pill ay isang ika-4 na baitang na tableta, kapaki-pakinabang sa pagpapatibay ng mga buto, at nakakatulong din sa isang ika-9 na layer ng Chi condensation cultivator na makarating sa bone tempering stage. Ang tanging downside lang ay isang beses lang ito magagamit. Para sa henyong si Ethan, na walang inaalala tungkol sa pag-abot sa bone tempering stage, ang tabletang ito ay basura. At ang kawawang tabletang ito ay gawa sa isang sekretong formula. Napakasamang grupo ng mga mahihinang tao. Ngunit iba ang naisip ng matandang lalaking namumula ang mga mata. Hahaha, Ken, Ivana, hindi ba't nasa bone tempering stage pa lang kayong 2 sa murang edad dahil dito? Masyadong sakam ang angka ninyong pang-ikatlo na nakasamsam ng sekretong formula para sa isang tableta para sa ika-4 na baitang. Mas makabubuti kung ibigay na lang ninyo ito. Humph, mas gugustuhin pa naming mamatay. Sinugod ni na Ivana at Ken ang matandang lalaki na ginawa rin ang pareho. Bang! Mula sa isang atake lang sa palad, pareho silang nakabuo ng malalapad na arko sa hangin na sinusundan ng kanilang dugo. Kahit na nasa parehong yugto sila, ang pagkakaiba ng 5 hanggang 6 na patong ay hindi nila kayang malampasan. Hihihi? Miss Ivana, kailangan ba ito? Magpakabait ka at ibigay mo na ang tableta at ang formula nito. Pipilitin mo ba ang matandang ito na hipyuan kayong 2? Pinagmasdan ng matandang lalaki ang kaakit-akit na kurba ni Ivana at nagpakawala ng malabog na tawa. Nakatitig si Ivana ng may puot ngunit pagkatapos ay bumantong hininga at tumingin sa kanyang kapatid, natatakot ka ba? Hindi ako. Pinatatag ni Ken ang sarili. Kung gayon, sabay na tayong mamatay. Mabuti na lang at hindi mapupunta ang formula ng angkan sa kamay ng matandang iyon. Ngumiti si Ivana ng matamlay at itinaas ang espiritual na sandata ni Ken sa kanilang mga leeg. Ang eksenang ito ay pumukaw sa puso ni Ethan, ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa magkapatid sa Rockland City. Magkakaroon sana sila ng parehong katapusan kung hindi ako napilitan ng demonyong may puso noong panahong iyon. Bumantong hininga si Ethan at binaril ang 2 gamit ang isang dahon. Swoosh!
Nang akmang lalaslasan na nito ang kanilang mga lalamunan, nahulog ang sandata mula sa kanyang mga kamay. Sino ang nandyan? Nag-aalalang sigaw ng magkapatid at ng matanda. Kailangan ba talagang patayin sila dahil lang sa isang tableta para sa ika-4 na baitang? Lumabas si Ethan mula sa hanay ng mga puno. Tumawa ang matanda, kinakabahan ako kung sino ang maaaring dumating, at isa pa lang itong batang bagong solte sa bone tempering stage. Kinukutya niya si Ethan. Bata, hindi ba't isa kang demonyong tagapagtanggol? Alam ng lahat na ang mga demonyong tagapagtanggol ang pinakamabangis at pinakamalupit na grupo dyan, at ang lakas ng loob mo para sermonan ako tungkol sa awa. Hindi ako nangangaral ng awa, kundi kapangyarihan. Ngumisi si Ethan, ngayong nasaksihan ko na ang bagay na ito, hindi mo na sila maaaring patayin. Humph! Ikaw lang ba kasama? Kumislap sa mali siya ang mga mata ng matanda habang balisang sumisigaw si Ivana, kapatid, tumakbo ka. Iligtas mo ang iyong sarili at kalimutan mo kami. Tumakbo. Huli na. Habang pinipilit siya ni Ivana, sinugod ng matandang lalaki si Ethan ng nakangiti, bata, ikaw lang ang sinisisi mo sa pagtusok ng ilong mo kung saan hindi dapat. Napapikit na lamang ang magkapatid para hindi maramdaman ang kilabot. Ngunit sa isang malinaw na tunog, si Ethan ay nakatayong walang takot habang ang matandang lalaki ay nakahandusay sa isang lawa ng dugo, walang ulo. Ang tumitawang matandang lalaki ay biglang namatay at kahit na may mga ngiti sa mga labi ang iba, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Kitang-kita nila kung paano gumawa ng casual na pag-atake si Ethan at pinukpok ang ulo ng matanda. Halimaw! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw at ang iba ay nagtakbuhan para iligtas ang kanilang buhay. Hindi sila pinansin ni Ethan at tumalikod na para umalis. Teka! Tawag ni Ivana. Gulat na gulat ang mga mata niya sa lakas ni Ethan kahit pareho ang antas ng cultivation niya. Parang langit at lupa ang pinagkaiba. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.